Master, ano po ang sinasabi nyo? Pagpapakasalin nyo ako sa Ning Group para maging asawa ng isang babaeng boss na hindi ko pa kilala? Hinding-hindi ako papayag. Sinan, naaalala mo pa ba noong ang mga magulang mo ay pilit na pinalayas at nawala dahil sa isang misteryosong tao? Ang inyong kabuhayan ay kinuha lahat ng Lu Group. Siyempre, naaalala ko, gagantihan ko sila. Mabuti, basta pumasok ka sa pamilya ng Ning at mapigilan ang Lu Group sa pagbili ng negosyo ng Ning, ang Lu Group at ang misteryosong tao ay tiyak na susugod sa iyo. Sige po, Master, pupunta ako. Magaling, mula sa araw na ito, ikaw na ang bagong henerasyon ng milagrosong doktor. Seryoso ba ito? Pagkapasok ko pa lang sa lungsod, may modus na agad. Ayayay. Kung balak niyo akong gawan ng masama, huwag niyo namang ipadala ang taong gaya nito. Hoy, sino ka ba? Paano mo? Paano kung hindi ako natumba sa ginamit mong stun gun? Ako si Chen Zinan, ang sikat na manggagamot sa panahon ngayon. Kamay na nagpapagaling sa lahat ng sakit. At tanging ako ang pinakamagaling? Masyado kang bata. Imposible yan. Nasa sa iyo kung hindi ka maniniwala. Hoy bata, wala naman tayong atraso sa isa't isa. Bakit mo ba ako kinukuryente? Dahil ang papakasalan mo ay sining siruo, kaya may atraso ka sa akin. Anong klaseng atraso? Inagaw mo ang mapapangasawa ko. Agawin man siya ng iba, magbabayad siya. President Mu, anong nangyari sa inyo? Ikaw ba ang Secretary Wang ni Ning Group? Kayo po ba si son-in-law? Pasensya na po at nahuli ako. Sana po ay hindi kayo magalit. Bakit naman ako magagalit? Oo nga pala, sino ang taong iyon? Ang President Mu po ni Mu Group, gusto po niya ang ating si President Ning. Ning Siruo? Ang si President Ning na pakakasalan ko? Opo. Son-in-law, sumunod po kayo sa akin. Busy pa po si President Ning. Darating din po siya agad. Maghintay lang po kayo ng kaunti. Hoy, Secretary Wang! Sabihin mo nga, anong klaseng babae ba ang asawa ko? Ano po? Maraming mayayamang lalaki ang humahanga at nanliligaw kay President Ning. Malalaman niyo po kapag nakita niyo na si President Ning. Dahil sikatang si President Ning, siguradong hindi niya gustong magpakasal sa isang tulad kong probinsyano. Hindi ko po sigurado iyan. Pero bago wala na ang grandma Ning ni President Ning, nag-iwan talaga siya ng mga pamana na nagsasabing dapat muna siyang magpakasal sa inyo ng 3 buwan bago makuha ang nasabing pamana. Hinihintay po ni President Ning ang pera ngayon para matulungan ang kumpanya sa problema nito. Naiintindihan ko. Xiao Wang, nasaan si Ning Siruo? Papuntahin mo siya rito agad. Vice President Ning, kayo po? Wala kang pakialam? Nandito ako para hanapin si Ning Siruo. Pero, Sino ba to? Manamit ay parang pulubi. Ako ay si. Sino ka para kausapin ako? Hamak na taga-bundok, malas. Nakakawalang gana ang mukha mo. Lumayas ka rito. Sa totoo lang, ako. Hay, ang masamang babaeng si Ning Siruo na to, nang maging CEO, kahit sino na lang ay hinahayaang pumasok sa Ning Family Wine? Secretary Wang, paalisin mo siya agad? Kundi ay itatapon ko siya palabas. sir, ihahatid ko na lang po kayo sa ibang lugar para hintayin si President Ning. Secretary Wang, ang mga basurang gaya niya ay huwag mo nang papasukin sa kumpanya dahil naging CEO ang walang kwentang si Ning Siruo. Akala niya ay pwede na siyang magpasok ng mga basurang ito? Nananaginip siya, ang Ning Family Wine, sa huli ay mapupunta rin sa akin. Secretary Wang, sino ba itong pangit at matabang taong ito? Akala ko siya na si Ning Siruo. Tigil? Anong sinasabi mo? Huminto ka! Anong sinasabi mo? Isipin ko muna. Ang pagkakatanda ko ay ang sinabi ko, itong pangit at matabang lalaki na ito. Walang hiya ka, parurusahan kita. Vice President Ning, siya. Hoy, sandali lang. Mayroon kang hitsura ng isang taong swerte at maganda ang hinaharap. Hindi kaya isa kang napakaswerteng tao na bihirang makita? Marunong ka magbasa ng kapalaran? Oo, pero sayang naman.
Anong sayang? May isang problema na nakakaapekto sa swerte mo sa pera, kaya hanggang ngayon ay, Anong problema? hindi ba't madalas kang magising sa gabi para umihi, hindi makatulog, at laging nananaginip, pinapawisan sa gabi, laging tuyo ang lalamunan, at lumalabo ang paningin? Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Sa tradisyonal na panggagamot, tinitingnan ang kabuuan ng tao. Ibinatay ko lang sa mukha mo para malaman ang kalagayan ng iyong katawan. Sayang talaga ang swerte mo, yang sakit mo. Malubha ba yan? Seryosong bagay ito. Ano ba talagang sakit ito? Tungkol naman po sa sakit nyo, mahina po ang katawan nyo? Pagdating sa aspetong iyon, palpak po kayo. Hayop ka, niloloko mo ba ako? Vice President Ning, siya ang piniling asawa ni Lola para maging son-in-law ni Boss Ning. Dumating lang siya ngayong araw. Son-in-law, siya ang pinsan sa malayo ni Boss Ning, ang vice-presidente ng kumpanya. Iyon pala ay ang walang kwentang lalaking nakikitira lang sa pamilya ng asawa. Pangalawang pinsan pala kayo, kaya naman pala wala kayong silbi. Anong sabi mo? Wala kang modo. Pangalawang kuya ako ni Ning Siruo. Ikaw na linta, duwag na walang kwenta, tatapusin kita. Vice President Ning, palamig po kayo ng ulo. Pasensya na po. Kung gusto niyo pong makita si Boss Ning, igagawa ko po kayo ng appointment. Tumahimik ka. Sino ka ba sa akala mo? Para utusan ako. Puntahan mo si Ning Siruo at papuntahin mo siya rito agad. At ikaw na walang silbi? Ikaw ang mahina ang katawan. Ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas ng buhay sa gusaling ito. Naku, second brother-in-law. Huwag na po kayong magalit. Hindi ko po napagtanto na makapangyarihan pala kayo kung ano-ano lang po ang nasabi ko. Biro lang po iyon kanina. Sana po ay patawarin niyo na ako bilang nakakataas sa akin. Pagbigyan niyo na po ako. Pagbigyan ka, isa ka lang linta, lumuhod ka, at humingi ng tawad sa akin, at baka palagpasin ko pa ito. Luluhod po ba? Walang problema. Madali po akong kausap. Aray ko. Naku, muntik na ako roon. Muntik na ako matumba. Hayop ka, gusto mo na bang mawala? Pasensya na po, second brother-in-law. Talagang ang basurero at ang basura ay laging magkasama? Bagay na bagay talaga kayo ni Ning Siruo total. Marumi naman ang pagkatao niya. Marumi? Vice President Ning, Anong pinuputok ng butsi mo? Gusto mo rin bang masaktan? Sabihin mo na sa batang ito, wala naman itong sikreto. Yung mapapangasawa mong si Ning Siruo, kasabwat siya at may relasyon sa boss ng Lu Group, niloloko ka lang niya. Lu Group? Ang kaaway ko? sir, wag po kayong maniwala sa kaniya. Ang totoo po niyan. Anong pinag-uusapan nyo? Ano? Agad mo na ba silang itinuturing na kamag-anak? Ikaw ba si Ning Siruo, ang asawa ko? Hump, sasabihin ko sa iyo. Kung hindi lang dahil sa pangako ng lola ko bago siya nawala, sino ang pakakasal sa iyo? Oh, fifth sister, tara rito, maupo ka, maupo ka. Huwag kang mambastos at lumapit sa akin. Sino ba si fifth sister? Sino ba ang nagnanais na lumapit sa Vice President Ning na iyan? Hala, fifth sister, ang sinasabi mong yan ay nakakasakit naman sa ating samahan bilang magkapatid. Di ba? Hemp, samahang magkapatid, kung mahalaga sa iyo ang pagsasama natin, makikipagsabuatan ka ba sa ibang tao para lasunin ako? Gagawan mo ba ako ng masama? Mali ang pagkakaintindi mo, aksidente lang ang lahat. At saka, wala namang masamang nangyari sa iyo, di ba? Ginagawa ko lang naman iyon para sa inyo ni Pamilyang Ning. Mabuting tao si President Lu. Basta sumunod ka lang sa gusto niya, ay maayos na ang negosyo natin. May kapal ka pa ng mukhang sabihin iyan, lumayas ka na. Ning Siruo, maaari akong umalis, pero kailangan mo munang aprubahan ang 3 milyong dolyar para sa pagsasaayos ng bahay. Ano? Matapos maubos sa sugal ang nakaraang 2 milyong dolyar na binigay ko, hihingi ka na naman ng pera? Sinasabi ko sa iyo, wala kang makukuha kahit isang kusing. Lumayas ka. Ning Siruo, huwag mo akong sagad-sagarin. Tandaan mo, kailangan mo itong ibigay sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Ibigay mo iyan. Second brother-in-law? Nakipagsabuatan ka ba sa ibang tao para gawan ng masama ang asawa ko? Kung oo, anong gagawin mo? Kahit pa, wala kang silbing lalaki ka. Nakikipagtulungan ka sa Lu Group para lasunin ang asawa ko? Alam pala ng isang probinsyano ang tungkol sa Lu Group? Sinasabi ko sa iyo, ang President Lu ay hindi katulad mong walang silbi na basta-basta na lang pwedeng banggain. Ningze, Mukhang itong Ningze ang espiya ng Lu Group na inilagay sa loob ng Ning's Liquor. Fifth sister, sabihin mo nga, bakit mo pinakasalan ang lalaking ito? Anong mapapala mo sa kaniya? Tingnan mo siya. Wala nang ang pera, wala pang kakayahan, mabuti pang pakasalan mo na lang si President Lu. huwag mong pakialaman ang sarili kong buhay. Fifth sister, kung ganyan, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Kung hindi mo aaprubahan ngayon ang 3 milyong dolyar para sa dekorasyon, uutusan ko ang mga tiyuhin nating ibenta ang lahat ng kanilang shares. Siguradong ang panig ni President Lu ay naglalaway na makuha ang ating mga shares. Ikaw, alam mo naman na nahaharap sa krisis ang kumpanya. Ganito ka ba talaga sa mga tao ng Pamilyang Ning? Wala akong pakialam doon.
Ibinigay na sa iyo ni Lola ang lahat ng mana, pati ang Ning's Liquor ay nasa iyo na rin. 3 milyong dolyar lang ang hinihingi ko, hindi iyon malaki. Kung ibibigay mo ito sa akin ngayon, hindi tayo magkakaproblema. Pero kung hindi mo ibibigay, lintik lang ang walang ganti. Pagsisisihan mo ito. President Ning, ito ay... Sige, pero binabalaan kita, huli na ito. Ayan ang paborito kong kapatid. Ipinapangako ko, pangako. Huli na talaga ito. Sandali lang. Ano namang hihintayin? Ikaw na mahinang lalaki ka, may karapatan ka bang magsalita? Huwag mo kaming lokohin sa huling hiling mo ng pera. Habang narito ako, huwag mong asahang makakakuha ka. Manahimik ka. Sino ka ba sa tingin mo? Isa ka lang nahamak na tagalabas? Para kang asong nagmamakaawa ng pagkain. Umalis ka na agad sa harapan ko. Kung hindi, pagbabayarin kita. Second brother-in-law? Ngayong nabisto na kita? Gusto mo na akong paalisin? Anong nabisto ang pinagsasabi mo? Tingnan mo nga yung itsura mong walang kwenta. Isang manunuluyan na mas masahol pa sa aso. Lumayas ka na rito bago pa kita pagdusahin at ipakain sa iyo ang lupa. Ayoko namang kumain ng mga bagay na kinakain mo na. At isa pa, second brother-in-law kapag umalis ako ngayon. Anong mangyayari sa kamay mo? Anong? Anong nangyayari sa kamay ko? Ang kati, nakakairita. Anong nangyari sa'yo, second brother-in-law? Mabuti naman at ikaw pala ang nandyan, tatapusin kita. Ay, second brother-in-law. Bakit ka tinamaan ng laso ng itim na gagamba? Kapag wala itong panlunas, mabubulok ng tuluyan iyang kanang kamay mo. Kahit pumunta ka pa sa ospital ngayon, kailangang putulin ang kamay mo. Hay! Mukhang magkukulang ng isang kamay si second brother-in-law sa pagpunta sa kasal ko. Walang hiya ka. Ano ang nangyayari dito? Ako, si Ming Yishian, ang galing kong magligtas ng buhay, pero magaling din ako pagdating sa pagpaparusa. Wisit na bata. Second brother-in-law, manggagawa ka pa ba ng masama sa iba? Alam mo na ang pakiramdam ng nasasaktan, mahirap, di ba? Uulitin mo pa ba ang pananakit sa iba? Hindi kita mapapatawad. Ay, sasaktan daw ako ni second brother-in-law, takot na ako. Parang awa mo na. Bigyan mo ako ng panlunas. Hindi ko na kaya ang kati. Second brother-in-law, hindi ba't kakasabi mo lang napapahirapan mo ako? Dapat ba akong lumuhod para patawarin mo? Hindi ko na po kaya. Luluhod ako. Kahit ano gagawin ko, patawarin mo lang ako. Shiruo, pakisuyo naman sa asawa mo. Pakiusapan mo siya. Hindi ko na kayang tiisin ito. Second brother-in-law, ano ang pakiramdam mo ngayon? Yung taong iyon. Kahit papaano ay pangalawang kuya ko siya, ibigay mo na sa kanya ang lunas. Yung taong iyon? Hindi ba dapat asawa ang itawag mo sa akin? Hindi pa tayo kasal, kaya hindi pa iyon bilang. Ay naku Tihiya, anong oras na ba? Mamaya na kayo maglambingan? Pakisabi na rito sa ginoong ito na ibigay na ang lunas sa akin. Pero paano na yung 3 milyong dolyar? Ayoko na noon. Ayoko na talaga. Hindi sa ayaw mo na, kundi na ibigay na namin iyon sa iyo. Kapag lumipas pa ang sandali, ako na asawa ng kapatid mo ay wala na ring magagawa. Opo, tama ka. Binigay nyo na sa akin. Binigay nyo na. Eh, paano naman yung tungkol sa pagpapatayo ng bahay? Ako? Ako na ang bahala doon? Ako na mismo ang mag-aasikaso. Ning Shiruo, nakipagtulungan ka sa ibang tao para apihin ako? Humanda ka sa akin. Layas. Hoy, may utang ka sa aking 3 milyong dolyar? Anong 3 milyon? Haharap siya para pilitin sina uncle at ang ika-4 na tiyuhin na ibenta ang kanilang mga share. Anong gagawin natin? Sinabi ko bang makialam ka? Napakalaking gulo ng dinala mo sa akin. Bakit ka nagmamadali? Kahit hindi ko pa masyadong kabisado ang tungkol sa inyo sa Ning Group, naiintindihan ko na ang lahat. Nagawa kanyang lasunin at nagawa pang pumunta rito para lantarang humingi ng pera. Patunay lang ito na gusto kanyang pabagsakin. Kung hindi mo siya tuturuan ng leksyon ngayon, sa susunod, tatapakan lang niya ang pagkatao mo? Magtitiis ka pa rin ba? Wala kang alam sa hirap na dinaranas ko. Tama po iyon, sir. Si President Ning ay. Huwag kang mag-alala dahil tinanggap ko ang utos ng aking guro. Napakasalan ka, pananagutan ko ang lahat para sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, hindi tayo kailanman magkakasundo. Sa testamento ni Lola, ang nakasaad lang ay kailangan mo akong pakasalan, pero wala itong sinabing kailangang makasama kita habang buhay. Kapag nakuha ko na ang mana ni Lola at naayos na ang mga problema sa kumpanya, kailangang makipagdiborsyo ka sa akin, tapos umalis ka na rito. Napakadamot mo naman. President Ning, gusto niyo po bang isama ko muna si sir? Mr. Chen, bumili muna tayo ng mga bagong damit po. Sige na, para hindi ka nakakahiya.
Nakakahiya ba ang mga damit ko? Son-in-law, wag niyo nang intindihin si President Ning. Kahit pa hindi niya aminin na asawa kayo, siguradong sa loob-loob niya, masaya siyang pinarusahan niyo si Vice President Ning. Alam ko, matigas lang talaga ang pananalita ng batang iyan, pero mabait ang puso. Mula nang pumanaw ang mga magulang ni President Ning, siya na ang mag-isang nagpapatakbo ng kumpanya. Ang ibang mga tao sa pamilyang Ning ay hindi biro at mahirap pakisamahan. Kung hindi lang dahil sa pagtitiis ni President Ning sa loob ng maraming taon, siguradong matagal nang bumagsak ang kumpanyang ito. Alam ko po. Nga pala, son-in-law, bago pumanaw si Old Mrs. Ning, bakit niya itinakda na kailangan munang maikasal sa inyo bago mailipat ang mana kay President Ning? Hindi ko rin po alam. Mukhang kilala ng guro ko si Old Mrs. Ning. Siguro ay kaming dalawa ang pinagplanuhan nila. Hello? Sige po, okay po. Son-in-law, pumili na lang po kayo ng isang damit. Pagkapili nyo ay pupunta ako agad dyan para bayaran ito. Kahit ano ang piliin ko. Opo, son-in-law. Dahil si President Ning naman ay ang numero 1 diyosa ng Jiangcheng, kaya pumili kayo ng damit na babagay sa kaniya para naman hindi siya magalit sa inyo. May punto ka, sige na. I-livestream ang pagpapahiya sa asawa ng presidente ng pamilyang Ning at siguradong babagsak ang presyo ng stocks ng Ning's Liquor. Opo. Hala, saan galing ang pulubi na ito? Umalis ka na rito, labas. Narito ako para bumili ng damit. Hoy, ikaw? Bibili ng damit? Bakit? Kaya mo bang bumili? Probinsyano ka? Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Ang mga damit dito sa amin ay nagkakahalaga ng 10,000 dolyar pataas. Bagay ba iyan sa'yo? Umalis ka na ngayon din. Kundi tatawag ako ng guard. Uy, gusto mo patang manakit ha? Sige nga, subukan mo rito. Rito oh. Ikaw, Maayos na? O magkano nga ulit ang sabi mong presyo ng damit na ito? 10,000 dolyar pataas. Siguradong wala kang pera. Umalis ka na. Kapag nadumihan mo rito, kaya mo bang magbayad? Kahit paano ang gawin mo, ay hindi ka makakabayad. Hehe. Ikaw, wala kang pera kaya layas. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Ikaw na bata ka. Anong nangyayari rito? Bakit mo bastos na kinakausap ang mga bisita? Sino namang matanda ang nakikialam dito? Kung walang pambili ng damit, lumayas na kayo. Kung wala kang magawa sa buhay, doon ka sa kalye mambastos ng mga matatanda. Huwag mo akong guluhin, bata pa ako. Wala ka ba talagang hiya? Ikaw. Ayos lang po, Lolo. Wala rin naman akong planong bumili ng mga damit na yan. Ang dami mong sinasabi, isa ka lang namang pulubi. Kung hindi mo kaya, huwag kang pilit. Bakit ka pumunta rito kung wala ka namang pera? Tingin ko, gusto mo lang akong bastusin. Isama mo na iyang matandang bastos at lumayas na kayo. Ako ang manugang ng pamilyang Ning at ang asawa ko ang pinakamagandang babae sa Jiangcheng. Sa tingin mo babastusin kita? Asawa mo ang pinakamagandang babae sa Jiangcheng? Kadiri, sinong matandang babae ang nawala sa huwisyo para gawin kang gigolo? Tingnan mo nga ang sarili mo, wala kang silbi, at gusto mo pang umasa sa babae. Bumalik ka na lang sa sinapupunan ng nanay mo. Mahirap na nga, pangit pa, lumayas ka na rito. Ikaw na batang babae ka. Bakit ganyan kasama ang ugali mo? Tama siya. Bakit napakasama mo? Xiao Zhang, anong ginagawa mo rito? Magandang araw po. Ako ang manager ng shop na ito. Kayo po ba ang manugang ng pamilyang Ning? Manager? Masyadong mayayabang ang mga empleyado nyo. Kayo po ay? Hemp. Siguradong isang pagkakamali lang po ito. Kilala po namin ang pamilyang Ning. Sila ang pinakamalaking kumpanya ng alak sa Jiangcheng, ang pamilyang Ning. Kaya pumili muna kayo kung alin po ang mapili nyo, kukunin ko para sa inyo. Wag na. Wala naman akong pera sa bulsa ko. Hindi naman mawawalan ng pambili ng damit ang pamilyang Ning, maaari nyo na lang po bayaran sa susunod. Ikaw na wala mang lang pakiramdam, paano ba kita tinuruan noon? Binastos mo ang aking mahalagang bisita, alam mo ba iyon? Anong ginagawa mo pa rito? Tanggal ka na sa trabaho, lumayas ka. Iho, masyadong matalas ang dila ng batang iyon. Dapat lang siyang matanggal. Maraming salamat po sa inyo. Anong matanda? Tawagin mo na lang akong Brother Shen. Iho, dahil ayos na ang lahat dito, mauna na muna ako.
Kailangan niyo pong bumili ng ilang damit ngayon. Kung hindi, ay hindi ko na alam kung paano ako magpapaliwanag. Sige na nga, piliin mo para sa akin ang pinakamahal na pinakamahal. Subukan niyo po ito. Sige, pakiimpake na itong suot ko ngayon. Sige po, ako na po mismo ang mag-iimpake niyan para sa inyo. Ang gwapo ko pa rin pala. Pasensya na po talaga sa nangyari ngayon, Mr. Chen. Wala yon, papupuntahin ko na lang dito ang magbabayad mamaya. Sige po, ingat po kayo. Sir, sandali lang po. Kinuha mo ba ang cellphone ko? Kaming dalawa lang ang nandito sa loob ng tindahan kanina, nawawala ang phone ko, at sigurado akong kinuha mo iyon. Anong sinasabi mo? Bakit ko naman kukunin ang phone mo? Sino pa ba ang kukuha, kundi ikaw? Hindi ba sinabi ko na sa'yo kung sino ako? Bakit porke asawa ka lang sa pamilya ng Ning's Liquor, kukuha ka na ng damit nang hindi nagbabayad at magnanakaw pa ng phone? Uulitin ko sa'yo, hindi ko kinuha ang phone mo. Asawa lang pala siya sa pamilya ng misis niya. Sa hitsura mo pa lang na parang magnanakaw, siguradong kinuha mo iyon. Ilabas mo na iyan. Kung hindi ay tatawag ako ng pulis. Tungkol naman sa pagnanakaw, malaki ang posibilidad na siya nga ang gumawa noon. Napakawalang hiya niya. Sige, tingnan mo kung gusto mo. Bakit? Hindi mo ba nakitang ikaw mismo ang naglagay ng phone doon? Siguradong nasa iyo iyon? Maaari mo akong kapkapan? Pero oras na hawakan mo ako at wala kang nahanap na kahit anong phone, iba na ang pag-uusapan natin. Huwag mong isiping, hindi ko nakita na inilagay mo ang phone sa bag ko. Itigil mo na ang mga kalokohan mong iyan. Talaga bang sinusubukan mo akong takutin? Sa iyo na may hawak ng phone doon, kanina ka pa ba nakaabang? Gusto mo akong galitin dito sa loob ng shop nung hindi gumana? Babaliktarin mo naman ako? Bakit? Gusto mo bang ang presyo ng stock ng Ning's Liquor ay biglang bumagsak? Anong? Tauhan ka ng Lu Group. May mga martial arts experts ang grupo ninyo. Sa'yo ang cellphone na ito, hindi ba? Nakita ko ito doon, malapit sa basurahan. Masyado kang madaya, manager ng tindahan. Itinapon mo iyan. Bakit? Gawain ba ng shop nyo ang mambastos ng customer at gumawa ng maling paratang? Sige, siguro magkasabwat kayong dalawa ng matandang ito. Sa tanda mong iyan, nagagawa niyo pang magkunwari ng ganito. Nagnenegosyo ka rito? Pero bakit mo sinisiraan ang sarili mong customer? Mabuti pa ang pakay ko sa pagpaalala sa'yo. Binibigyan na nga kita ng pagkakataong ayusin ito. Pero talagang... Tama, ang matandang ito. Sinubukan nila akong bastusin kasama ang lalaking iyan, kung hindi lang dahil sa tulong ni manager ng tindahan. Napakawalang hiya mong matanda ka? Kasama pa ang manugang ng pamilyang Ning? Nagawa niyo pa ang ganitong klasing bagay? Tulungan niyo po kaming lahat dito. Anong? Bastos ka? Huy, matanda, nagpapanggap ka pa para makapera ah. Sinasabi ko sa'yo, wag mo akong subukang sisihin. Tumahimik ka! Sakit sa puso ito, chest pain. Mukhang hindi nagbibiro ang matandang ito. Tumawag na kayo sa 911. Ang galing talagang umarte ah. Sinasabi ko sa inyo, may CCTV dito, kaya wag niyo akong idadamay sa kalokohan niyo. Kung titingnan ang CCTV, hindi ka ba natatakot na mabisto ang ginawa mong pagtago sa cellphone? Ikaw? Maging saksi kayong lahat. Ang 2 taong ito, pumunta rito para magnakaw at magdrama, wala akong kinalaman dyan. Totoo yan. Itong lalaking ito na palamunin lang ay tinusok ng karayom ang matanda. Kung may mangyari man sa matandang ito ang may kasalanan. Na-record ko ang lahat. Kapag napahamak ang matandang ito, sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa kulungan. Ganoon pala ang nangyari. Sinadya niyang ilagay ang cellphone
Ang sama ng ugali ng dalawang empleyadong ito. Son-in-law, anong nangyayari dito? Elder Shen. Elder Shen, ayos lang po ba kayo? Ang head ng association na si Kamara ng Komersyo ng Jiangcheng? Ang isa sa mga pinakamayamang tao sa lalawigan ng Dongshan? Kailangan niyo pong magpahinga dahil may problema ang inyong puso. Gagawan ko po kayo ng reseta. Inumin niyo ito sa tamang oras pag uwi. Bata, ikaw! Hais, Nako, wala po iyon. Tinulungan niyo rin naman po akong magsalita kanina, di ba? ang shop mo, hindi na kailangang magbukas. Ang aming Wanjiang Shopping Mall ay walang lugar para sa inyong brand. Napakawalang hiya naman ng manager na ito. Buti na lang at nailigtas ang matanda. Nakita rin namin ang panggigipit na ginawa nila. Huwag niyo silang hayaang makatakas. Guwardya. Guardia. Dalhin niyo sila palayo at ibigay sa mga pulis. Iho, nakikita kong napakahusay mo sa panggagamot. Kanino kang tanyag na guro nag-aral? Hindi naman po masyadong sikat na guro. Doon lang sa bundok Qingyu, sumunod lang ako at nag-aral sa aking master ng ilang sandali. Bundok Qingyo? Ito ba ang tinatawag nilang medical immortal? Ang anak kong babae ay may pag-asa pang maligtas. Ang inyong anak? Bakit? Kararating mo lang sa Jiangcheng. Nanggulo ka na agad. Anong gulo? May nag-livestream po sa inyo noong nangyari sa mall kahapon, dahilan para bumagsak ang presyo ng stocks. Pero mabuti na lang at naglinaw ang President Shen pagkatapos, kaya muling tumaas ang halaga nito. President Ning, sorry po, kasalanan ko po dahil hindi ko nabantayan ng maayos si Sir. Hindi mo kasalanan. Sabi sa inyo wala naman talagang nangyaring masama sa huli. Walang nangyari? Dahil sa wala lang, pumunta ka na sa mga malaswang lugar at hindi na bumalik para magpakasaya. Nagpakasaya? Sinasabi ko sa'yo, habang hindi pa nagkakabisa ang testamento, mag-ingat ka sa mga ikikilos mo. Ayusin mo ang ugali mo ngayon din. Dahil ba hindi ako umuwi kagabi? Nagseselos ka na? Nagseselos? Bakit naman ako magseselos? Ano bang tingin mo sa ningsiruo mo? Asawa ko. Teka, anong klaseng malaswang lugar ba yon? Alam mo na yan sa sarili mo. Ning Yuan, bakit ka nagdala ng mga martial artist? Aba ate, ito ba ang asawang walang silbi na nakitira lang? Huy, ikaw yung kahapon, ang nanakit sa pangalawa kong kuya. Sikat na sikat ka na sa internet ngayon. Siya po ang anak ng pang-apat na tito ni President Ning, si sixth cousin ni President Ning. Bakit naman ako sumikat? Ano, yung sabi nila, dakilang manggagamot, na binaliktad ng masasamang tao, napatunayan ang sarili, at napakatalino raw. Tama ka. Ako nga iyon. Hamp, sa tingin ko naman, isa ka lang namang walang kwentang talunang tao. Sinuwerte ka lang ng kaunti, at hindi mo na alam kung sino ka talaga. Ang apelyido ko ay Chen. Bakit? Gusto mo bang ituring akong tatay? Ikaw, Tinatanong mo kung anong apelyido ko? umayos ka ng pananalita. Huwag mong isipin na porke nakakapit ka sa mayaman, ay may magtatanggol na sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, pati si Ning Siruo ay nanganganib na rin ng kalagayan. Anong sinasabi mo? Hindi ba, aking mahal na ate? Hindi ba't ikaw mismo ay nasa panganib na? Ning Yuan, Sinasabi ko sa iyo, Ning Siruo, bruhang mahilig manukso kung saan-saan, nagawa mo iyon tapos ayaw mong pag-usapan ka, magpapakasal ka na. Itigil mo na ang kagaslawan mo, lumayo ka kay Kuya Muchen. sabi ko na sa iyo, wala kaming relasyon ni Muchen. Aba, pang-anim na kapatid. Hindi ka ba nag-toothbrush kaninang umaga? Napakabaho ng hininga mo. Humanda ka sa akin. Huy, teka lang, sandali. Dapat daanin natin sa maayos na usapan, huwag sa dahas. Bakit ka natatakot, Bayaw? Huwag kang mag-alala, hindi ko tatapusin ang mahirap mong buhay dahil may pakinabang ka pa dahil kung hindi ang mana ni Lola, paano ito mapupunta kay ate? Ning Yuan, huwag mong pangarapin ang manang iyan. Ang perang iyon ay gagamitin ko para sa kumpanya. Sa tingin ko ay wala ka nang magagawa roon, di ba?
Ay, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ang tatay ko at si Tito ay binigyan na kami ni Kuya Ningze ng kapangyarihan para ang mga shares ng kumpanya ay ibenta na kay Lu Group. Anong sinabi mo? Bakit, Ningsiruo? Tingnan mo ang sarili mo. Noong nakaraang quarter, ang kumpanya ay pinabayaan mo kung anong mangyari. Nakalugi ka ng 30 milyong dolyar. Alam mo ba kung gaano kalaki ang nawala sa aming mga kita? Kaya alinman sa punan mo ang 30 milyong dolyar na pagkalugi o magbitiw ka sa trabaho. Magbibitiw? Dahil ba sa nangyari kay Muchen, gagawin mo talaga ang lahat ng ito? Huwag mong banggitin sa akin si Kuya Muchen. Bakit? Gusto mo bang manatili sa kumpanya hanggang sa tuluyan mo na itong mapabagsak? Ikaw, At isa pa, tingnan mo ang pinakasalanmang duwag. Nakakita lang ng martial artist ay naihina sa pantalon. Ate, ang mana ni Lola ay masasayang lang sa iyo? Aasa ba ang pamilyang Ning sa iyo? O aasa doon sa walang silbing lalaking pinakasalan mo? sabihin mo kay Tito at kay Tito 4, iyang 30 milyong dolyar na pagkalugi ay iimbestigahan ko at babayaran. Tingin ko ay hindi na iyan kailangan. Kapag napalayas ka na bilang presidente ng kumpanya, pamilyang Lu ay magbibigay sa iyo, pati na sa duwag mong asawa, ng kaunting pera. Mas mabuti pang magpakasal ka na lang kay President Lu kaysa sumama ka pa sa walang kwentang iyan. May kinalaman din siya kay Lu Group? May kinalaman kaya ang martial artist doon sa misteryosong tao? Magaling ang sinabing ito ni pang-anim na kapatid. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko na ang galing ng sinabi ni pang-anim na kapatid? Hay nako ate, tingnan mo ang dukha mong asawa. Dahil lang sa pera, handa na siyang iwan pati ang sarili niyang asawa. Hay, huwag kang mag-alala. Basta't sumama ka kay President Lu, mananatili kang CEO, at itong pulubing ito naman ay makakatanggap ng pera. Di ba ang galing? Pang-anim na kapatid, sa tingin ko ay nagkakamali ka. Ang tinutukoy ko ay yung sinabi mong mas mabuting magpakasal sa matanda kaysa sa akin na tama ang pagkakasabi mo. Hindi ka talaga nagbago, pang-anim na kapatid. Marami kang karanasan, kaya alam mong mas magaling ang matanda kaysa sa akin. Walang hiya ka, anong sinasabi mo? Ipaliwanag mo ng maayos sa akin yan. Bakit ikaw na traidor? Kailangan ko pa bang linawin ito sa'yo? Huwag mong isiping porke nakahanap ka ng mandirigma, ay matatakot mo na ang asawa ko? At sasabihing mas mabuting magpakasal kay President Lu. Paano mo nalaman na mabuti siya? Nakasama mo na ba siya? Halika kayo rito, busalan niyo ang bibig ng walang hiyang ito. Tumakbo ka na, loko-loko ka talaga. Ganito lang ba ang kakayahan mo? Mukhang wala kang kinalaman sa misteryosong tao ng Lu Group. Anong balak mong gawin? Huwag kang mag-alala, wala akong interes sa babae ng matandang lalaki. Ikaw. Layas, ano pang ginagawa mo rito? Gusto mo bang uminom sa kasal? Kung iinom man tayo, hindi pa ngayon. Humanda ka sa akin. Boss, napakagaling niyo po kanina. Akala ko po ay... Swerte lang iyon, swerte lang. Anong magaling? Hay, kailangang mapununan ang 30 milyong dolyar na kulang. Kapag hindi ito nabayaran, gagamitin nila itong dahilan para paalisin ako. Sa oras na iyon, ang kumpanya ng mga magulang ko ay... Ang pamana ng lola mo? Ang perang iyon ay siguradong makakatulong sa ating problema sa ngayon. Ngunit kailangang dumaan muna ang 3 buwan matapos ninyong magpakasal bago makuha. 30 milyong dolyar, hindi ba? Huwag kang mag-alala, ako ang bahala riyan. Ay, Brother Chen, sa wakas ay dumating ka rin. Huwag po kayong mag-alala, Old Shen. Ay, kailangan ko munang magpasalamat sa iyo dahil sa pag-aalaga at masahe mo sa akin kahapon. Mas gumaan na po ang pakiramdam ng puso ko ngayon. Isang araw pa lang po ang nakakalipas. Kailangan po ng tuloy-tuloy na gamutan para tuluyang gumaling. Siya nga pala, nasaan po ang anak niyo? Oh, nagpadala na ako ng tao para sunduin siya mula sa ospital sa kabisera. Nandyan lang siya sa loob. Doktor, ipinapaubaya ko na sa iyo ang anak ko. Teka po, ano po ba ang nangyari sa anak niyo? Noong nakaraang buwan, nasangkot siya sa isang malubhang aksidente sa kalsada. Sabi ng mga doktor ay baka hindi na siya magising pa. Nag-iisa ko lang siyang anak. Hinanap ko na ang lahat ng mga doktor sa buong bansa. Pero lahat sila ay nagsabing wala na itong lunas. Brother Chen, kung magagawa mo lang na iligtas ang anak ko, kahit ibigay ko pa ang lahat ng yaman ko, ay gagawin ko! Huminahon po kayo? Huwag po kayong masyadong magmadali, Old Shen. Puntahan muna natin ang anak niyo. Sige, sige po. Old Shen, teka lang. Dito po, pakisunod ako. Old Shen, sandali.
Napakahusay mo talaga, Old Shen. Palihim mong sinundo ang anak natin mula sa probinsya. Kung hindi pa ako pinaalalahanan ni Lu Group at President Lu, hindi ko malalaman na pababayaan mo lang ang anak natin. Ano bang alam mo? Magaling sa medisina ang batang ito. Sadya ko siyang kinuha para gamutin ang anak natin. Anong klaseng medisina ang sinasabi mo? Isa lang siyang batang wala pang muwang. Mabuti na lang at nagpadala si President Lu mula sa Beijing ng isang tanyag na Professor Zhang, kaya paalisin mo na ang manlolokong iyan sa harap ko. Hayaan mong si Professor Zhang ang gagamot sa anak natin. Ikaw talaga. Hep, wag po kayong masyadong mag-alala. Bakit parang takot na takot po kayo sa asawa nyo? Kung gusto niyang hayaan ng propesor na iyon na gamutin ang anak nyo, edi hayaan nyo. Sino ka bang bata ka? Ako ang manugang ng pamilyang Ning, na si Chen Sinan. Isang manugang, isa ka rin bang doktor? Parang ganoon na nga. Mayroon ka bang titulo? Wala po. Lisensya sa pagdodoktor? Wala rin po. Sino ka ba sa akala mo? Umalis ka na dito, manloloko. Bigyan mo siya ng pera para lumayas na. Ayoko nga. Ano bang magagawa mo sa akin? May tamang paraan para kumita ng pera. Mata nyo ay bata pa. Gumawa ka ng matino, huwag kang magpakamanloloko para lang makakuha ng pera kung saan-saan. Kapag nakasakit ka ng iba, hindi maganda ang sasapitin mo sa loob ng rehas. Bakit? Nameste na ba si Professor Zhang ng mga tao? Nakulong na rin ba siya? At alam kung anong lasa sa loob? Maayos ang payo ko sa iyo. Masyadong mayabang ang katulad mo. Sumunod ka lang sa hamak na doktor at naghukay ng mga damong gamot ng ilang araw. Akala mo ba ay makakapagligtas ka na ng buhay? Hamak na doktor? Si Professor Zhang ay ang direktor ng ospital sa Medical College. Sigurado ka bang sa isang hamak na doktor ka lang natuto? Umalis ka na para hindi ka na mapahiya. Sino kaya ang talagang mapapahiya? Hayop ka, Old Shen. Tingnan mo ang dinala mong manloloko para mo na ring inilagay ang buhay naming mag-ina sa malaking panganib. Mrs. Shen, puntahan muna natin ang iyong anak. Sige, tama ang sabi ni Professor Zhang. Ayos lang, susunod na lang tayo kay Professor Zhang upang tingnan at matuto. Pasensya ka na sa nangyayari, bata. Ikaw naman loloko ka. Huwag kang masyadong maingay riyan, baka maabala mo si Professor Zhang at huwag mong asahan. Nahahayaan kitang humipo sa anak ko. Walang problema, Mrs. Shen. Susuriin ko muna ang inyong anak bago ko simulan ang paglalagay ng mga karayom. Huwag po kayong mag-alala. Ipinadala ako ni President Lu, kaya hindi ko po bibiguin ang inyong mga inaasahan. Walang problema, Professor Zhang. Gawin niyo po ang lahat para gumaling ang aking anak at kung sino man ang magtangkang mang-istorbo rito ay hinding-hindi ko mapapatawad. May reaksyon na siya. Maililigtas na ang anak ko. Kung gusto mong mawala siya, ituloy mo ang pagtusok ng karayom. Kung gusto mo siyang mawala, ituloy mo ang pagturok. Anong pinagsasabi mo? Manahimik ka, mandaraya ka na galing sa bundok, nagawa mo pang magsalita ng walang saysay sa harap ng mga eksperto. Ipapalabas kita sa mga bodyguard mamaya. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Kapag naiturok ang karayom, sisigaw ang anak nyo, mangingisay, at lulubog sa mas malalim na pagkakataon, at kahit ang langit pa ang dumating, wala nang makakaligtas sa kaniya. Naiintindihan mo ba ang ginagawa kong panggagamot? Bata ka lang na galing sa bundok at wala kang alam sa tunay na mundo. Hindi ba 8 karayom ng pagliligtas lang iyan? Noong 6 na taong gulang pa lang ako, ginagawa ko na iyan sa mga manok sa bundok. Anong espesyal doon? Nagagawa mo pang magbiro rito. Bodyguard! Bodyguard! Wag! Wag! Brother Shen, hindi ko po kayo kayang pagsilbihan. Aalis na ako. Anong nangyayari, Professor Zhang? Anong nangyari sa anak ko? Sa totoo lang po, ang ginamit kong paraan ay ang 8 karayom ng pagliligtas. Ang mga sintomas na ito ay parang gaya ng sinabi ng batang iyon. Bilisan nyo. Tawagin nyo siya pabalik. Brother Chen. Aba, gaya nga ng sinabi nyo.
Nang maipasok na ang karayom, ay nanghina na ang anak ko. Bakit ka pa nakatayo dyan? Bilis, sagipin mo ang anak ko. Hindi ba pera lang ang gusto mo? Magkano ang kailangan mo? 100 milyon o 200 milyong dolyar ibibigay ko sa'yo. Sagipin mo lang ang anak ko. Kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya, pagbabayarin kita. Bakit mo tinatakot? Ang hamak na manggagamot na ito. Madali akong matakot. Ikaw. Bakit? Hindi ba't sinabi mong huwag kong hahawakan ang mahal mong anak? Ako. Ano bang pinagsasabi mo? Uuwi na ako para kumuha ng mga halamang gamot. Sandali, Brother Chen. Importante ang buhay ng tao para na lang sa katahimikan natin. Alang-alang sa akin, huwag ka nang magalit sa kanya. Tungkol dito, patawad kaming mag-asawa sa nagawa namin. Siya lang ang kaisa-isa kong anak. Luhuluhod ako sa harap mo. Opo, dakilang manggagamot. Mali po ang nagawa ko. Parang awa nyo na. Tulungan nyo ang anak ko. Huwag ka nang lumuhod. At tungkol naman sa awa, pasensya na pero hindi. Brother Chen, ikaw ang alagad ng dating dakilang manggagamot, kaya ikaw ang dakilang manggagamot ng henerasyong ito. Siguradong may paraan ka para mailigtas ang anak ko. Kasalanan mo itong matanda ka, sinaktan mo ang loob ng dakilang manggagamot. Opo, tama po kayo. Dakilang manggagamot, patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakamali, pakiusap po, iligtas niyo ang anak ko. Hindi naman imposible ang pagtulong sa kanya. Kung ganoon po, halina kayo. Huwag kayong magkakamali, may kondisyon ako. Magkano po ba ang kailangan niyo? Basta po mailigtas niyo ang anak ko at magising siya, kahit gaano pa kalaki ang hilingin niyo, gagawa ng paraan ng asawa ko para maibigay iyon. Manahimik ka na lang kung wala kang magandang sasabihin. Siya ay alagad ng dakilang manggagamot. Sa tingin mo ba ay mahuhumaling siya sa mga material na bagay? Ang mga alagad ng dakilang manggagamot ay mga kagalang-galang na tao. Sila'y tumutulong sa kapwa at tapat na mga tao. Sandali, teka muna, Brother Shen. Parang nagkakahiyaan yata tayo? Bata pa ako at hindi naman ako isang santo. Anong ibig sabihin ni Brother Chen? Alam niyo naman na may asawa na ako at may problemang dumating sa pamilya namin kamakailan. Hindi naman masyadong malaki ang hihilingin ko, bale. Kahit 3 bilyong dolyar ay ibibigay namin. Mailigtas lang ang anak ko. Anong 3 bilyong dolyar? 30 milyong dolyar lang at ituturing ko itong utang. Ano? 30 milyong dolyar lang at utang pa? Parang kinakantsawan mo naman ako niyan. Batang lalaki, andyan ka na pala. Tingnan mo ito. Ito. Huwag kang mag-alala, aabot pa tayo. President Shen, saan mo nahanap ang binatang ito? Ang gamit niya ay ang matagal nang nawawalang 13 life-restoring needles. Pagbabalik ng buhay? Kahit itinakda na ang katapusan mo, ibabalik kita mula sa bingit nito. Dalubhasa, ang anak ko po. Tapos na ang acupuncture. Mamaya ay bibigyan ko siya ng reseta. Babalik ako ulit bukas sa tamang pag-aalaga. Magigising din siya. Salamat naman, salamat. Maraming salamat po, Brother Chen. Mayroon akong card dito. Nandito ang bayad ko para sa serbisyo nyo. At dito sa Jiangcheng, basta gamit mo ang card na ito. Sa lahat ng negosyong nasa ilalim ng pangalan ko, libre na ang lahat. Ganoon ba? Kung gayon ay tinatanggap ko na ang alok mo. Sandali lang. Brother Shen, kahit na walang masyadong nagawa si Old Jiang, nagtrabaho pa rin siya ng mabuti. Bigyan mo na rin siya ng card. Sino ka ba talaga? Ako ang manugang na nakatira sa bahay ni pamilyang Ning, si Chen Xin An. Kanino ka natuto ng medisina? Sa isang hamak na doktor lang. Paano na ituro ng isang hamak na doktor ang matagal nang nawawalang 13 life-restoring needles? Noong 10 taong gulang pa lang ako, may natutunan na akong ilang teknik. 10 taong gulang? Matagal nang nawala ang teknik na ito. Taga saan ka? Taga Bundok Qingniu po. Bundok Qingniu? Ikaw ba ang disipulo ng immortal na doktor? Opo, totoo yan. Ako nga po ang magaling na disipulo ng hamak na doktor na iyon.
Siya ang ninuno ng pamanang tradisyonal na medisina at ang disipulo ng ika-137 henerasyon ng immortal na doktor. Ibig sabihin, kayo ang ika-138. Ha? Anong 8? Bakit niyo po ako sinusumpa, Professor Zhang? Immortal Dr. Chen, wag mo na rin akong tawaging profesor para kasing mas insulto pakinggan iyon. Hindi ko lang alam kung naghahanap ka ba ng disipulo. Anong disipulo? Baka naman pwedeng tanggapin niyo ako bilang disipulo niyo. Professor Zhang, bakit parang mas makapal pa ang mukha niyo kaysa sa akin? Oo nga pala. Sinabi niyo noon na yung President Lu na iyon ang nagpadala sa inyo rito. Oo, sinabi sa akin ng President Lu na iyon na. Fifth sister, binigyan ka na namin ng pagkakataon, ngunit hindi mo pa rin nabayaran ang 30 milyong dolyar. Sa loob ng 5 minuto, makikipag-video call na sa amin si President Lu at ako pati si pang-anim na kapatid. Ay ibebenta na ang aming mga share. Bakit mo pa ba siya kinakausap? Nasaan na ang lalaki mo? Anong nangyari? Dahil ba nakakita kayo ng dinala naming eksperto, ay natakot na at nagtago na ang duwag na yon? Ikalawang master, ika-6 na miss. Kapamilya rin kayo ng mga Ning. Kailangan ba talagang maging ganito kalupit? Kalupit? Tingnan niyo ang kamay ko. Sino ang malupit ngayon? Pangalawang kuya, huwag mo na siyang pakinggan. Sabi rin ni President Lu, kailangan lang ni ate na sumama sa kanya para maghapunan at mananatili sa iyo ang Ning alcohol industry. Tama siya, fifth sister. Hapunan lang naman yon. Tsaka alam naman nating lahat na wala ka namang pakialam sa lalaking yon. Bakit hindi ka na lang sumunod kay President Lu? Hahaha. Napakayaman at makapangyarihan ng pamilyang Lu, paano lalaban ang Ning alcohol sa kanila? Tumigil ka. Anong karapatan mong utusan ako? Ning Shiruo, oras na para mag-resign ka. Sinong may lakas ng loob na magpaalis sa asawa ko? Sinong nangangahas na paalisin ng asawa ko sa trabaho? Kahit pa isa siyang sinaunang mandirigma, siguradong hindi siya ang taong iyon. Hoy, tanda! Ikaw ba talaga ang kaisa-isang sinaunang mandirigma dito sa Lu Group? Alam mong isa siyang mandirigma pero nagawa mo pang pumunta dito? Anong ginagawa mo rito? Secretary Wang, pakidala na siya pauwi bilis. Andito ang asawa ko, kaya saan pa ba ako pupunta? Walang hiya ka. Huwag mong isipin na porke alam mo ang mga simpleng galaw na iyan ay maaari ka nang magmalaki dito sa Ning's Liquor. Espesyal na kumuha ang President Lu ng sinaunang mandirigma. Ngayon, ikaw at ang Ning Shiruo, pareho kayong malalagot. Sandali, huwag kang magmadali. Pag-usapan muna natin ang mahahalagang bagay. Maupo muna kayo. Tama siya. Tapusin muna nating lahat ang pagpupulong ng mga shareholders. Sige ba, pag-usapan na natin ng malinaw ang tungkol sa pagbibitiw at ang usapin sa mga shares. Ngayon, alinman sa magbitiw ka sa trabaho o sumunod ka na lang sa President Lu, pumili ka. Secretary Wang, may asong tumatahol dito. Chen, sino ang pinagmumura mo? Hayaan mong mag-isip ako. Ikaw. At ang taong ito sa tabi ko, na parang hangal na baboy na may benda. Pati na rin sina. Panganay na uncle at ika-4 na uncle na nagtatago sa likuran nyo. Pinagsasabihan ko kayo dahil ang ingay nyo. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Nung marami pa kayong pera, ang lapad na mga ngiti nyo na parang mga bulaklak. Ngayong may problema na ang kumpanya, nandito kayo para manggulo at bawiin ang share nyo. At balak nyo pang ibenta ang asawa ko sa matatanda para lang sa pera. Bakit hindi na lang kayo ang pumunta? Isama nyo sina panganay na uncle at ika-4 na uncle doon. Gusto rin naman namin, pero hindi kami kasing ganda ng ika-5 ate. Siya ang napili nila dahil siya ang pinakamaganda. Kaya naman pala alam mong pangit ka. Manahimik ka. Ginoong Liu. Hoy, maupo ka lang. Maupo ka. Seryosong usapan ito. Hoy, Ning Shiruo. Sa ginagawa mong gulo, sinasabi ko sa'yo, hindi ka makakalusot. Ngayon, alinman sa magbayad ka ng 30 milyong dolyar, o umalis ka na sa trabaho mo. I-check mo, 30 milyong dolyar? Walang kulang kahit sentimo. Hayop ka. May pera na, bakit hindi pa kayo umalis? Hoy, ikaw na bata ka, nagyayabang ka lang ba? Kung hindi kayo naniniwala, hayaan ninyong si Secretary Wang ang mag-check. Pati na rin si second brother-in-law. Mas mabuting mag-ingat ka sa mga sinasabi mo dahil isang kamay na lang ang natitira sa iyo na pwedeng igalaw. Sige, i-check ko muna. Ning Shiruo, huwag mong isiping matatapos na ang lahat ng ganito na lang. Nasa kamay mo ang Ning's Liquor, wala na itong pag-asa. Kahit pa mayroon siyang 30 milyong dolyar para sa report ng kumpanya sa susunod na quarter, imposibleng kumita ka pa. Ano? Natatakot ka ba?
Tama, ikaw ang may pinakamalakas na boses kanina. Sinasabi mong wala akong pera. Bakit parang naduduwag ka na ngayon? Ikaw, Sinasabi ko sa inyo, wala akong pakialam sa mga sasabihin niyo tungkol sa akin, pero ang apihin ng asawa ko, hindi ko papayagan. Walang 310 milyong dolyar sa card na ito. Walang 30 milyong dolyar sa card na ito. Sabi ko na nga ba, nagyayabang lang ang lalaking ito at hindi pa kayo naniwala? tama na yan si Ruo. Dapat ka nang magbitiw sa trabaho simula sa araw na ito. May 50 milyong dolyar sa card na ito. Ano? Hindi ito posible. Saan naman siya kukuha ng ganun kalaking pera? Oo nga, saan galing ang lahat ng perang iyan? Bakit dinagdagan ni Old Shen ng 20 milyong dolyar? Nitong mga nakaraang araw kasi, ay naging abala ako sa pagtatrabaho. Kaya pala hindi ka naghahanap ng ibang babae. Ibang babae? Ang akala mo ba ay nagpunta ako sa mga bar at club? Nagselos ka ba? Sinong nagselos? Ning si Ruo, huwag mong isiping ayos na ang lahat dahil lang dito. Sa susunod na quarter, kapag nalugi pa rin ang negosyo, kailangan mo pa ring magbitiw. Tingnan lang natin kung ang lalawigan ng lalaking ito ay makakakuha pa ng pera para sa'yo. Huwag mo nang ipag-alala iyon. Sa susunod na cocktail party, ay maglalabas kami ng bagong alak. Bagong alak? Gawa na ba talaga ito? Opo, bumalik kayo at sabihin sa panganay at sa pang-apat na tiyuhin na ako si Ning si Ruo, aalagaan ko ng mabuti ang pamilyang Ning at ang Ning's Liquor at sabihin mo sa kanila na huwag mag-alala. Ning si Ruo, huwag kang masyadong mayabang. Just. Magkano ba ang nakuha mo sa pamilyang Lu? At ayaw na ayaw mong makitang maayos ang pamilyang Ning. Kalokohan. Oh? Kalokohan? Si pulbos na santyang iyon, ang batang iyan ang nagpaputok. Huwag kang mag-alala. Hindi ito nakakalason. Konting utot lang ang lalabas sa kanya. Ginoong Liu, bakit parang wala lang sa iyo? Mumurahing laro. Hindi tatalab sa akin iyan. Ang dumi mong lumaro. Naintindihan ko na. Hindi mo lang basta gusto ang mga suhol na iyan. Sadyang ikaw ay selos na selos sa asawa kong si ikalimang ate. Ikaw na hamak na taga-probinsya, anong sinasabi mo? Inimbestigahan ko na ang lahat. Sa inyong pamilya, sa pamilyang Ning. Ang asawa ko, na mas matanda lang sa iyo ng ilang buwan, ang nakakuha ng lahat ng atensyon at pagmamahal ng pamilya nyo. Tungkol naman sa itsura, pati ang guwardiya ay alam na siya ang pinakamaganda sa buong Jiangche. Ikaw, hindi ko na maipaliwanag. Ginoong Liu, patahimikin mo na ang hamak na taga-probinsyang ito. Bata, mahusay ka. Maaaring may talento ka sa negosyo, pero sa sining ng pakikipaglaban, wala kang binatbat. Matanda, negosyo kaming mga pamilya Ning, kaya huwag na po kayong makialam. Pasensya na, nangako ako kay President Lu, kung magagawa ang trabaho, hindi ko na kailangang kumilos. Pero paano kung hindi ito magtagumpay? Anong ibig mong sabihin? Minalas ka lang na ako ang nakatagpo mo. Natatakot tuloy ako. Huwag kang mag-alala, tatapusin ko lang ang galing mo sa pakikipaglaban. Sa pangangatawan mong yan, pagkatapos ng 3 hanggang 5 taon na pahinga, babalik din sa normal ang lahat. Hindi tayo sigurado kung sino sa atin ang mauunang matalo. Hoy, matanda. Mahiya ka naman? Huwag kang pumunta rito sa kumpanya para lang magkalat. Ganyan ka ba ba ang iyong mga paraan? Nagawa mo pa talaga iyan. Huwag mo akong sisihin. Pagbabayarin kita ng lubos. Ikaw, maayos ka lang ba? Buti pa si second brother-in-law. Alam kung paano magmalasakit sa akin. Paano nangyari yun? Isa kang halimaw. May nakita ka na bang halimaw na ganito kagwapo? Siya. Anong nangyari sa kanya? Siya? Matanda na siya. Hindi na siya kailanman magiging isang martial artist. Kahit karaniwang manlalaban ay hindi siya papasa. Isa na lang siyang, matanda. Kung ganoon. Tumawag ka ng mga security guard para ilabas siya. Dahan-dahan lang, marupok na ang buto niya, kaya baka madamay pa tayo. Magbabayad ka. Pangalawang kuya, alis na tayo. Sige, tara na. Anong ginagawa mo? Ito ang premyo mo ngayong araw, at huwag ka nang manghimasok sa mga bagay na hindi para sa iyo. Hoy, ikaw! Anong ikaw? Magpasalamat ka at hindi ako nananakit ng babae. Sa susunod na manggulo ka ulit sa asawa ko, pupunuin ko ang buong katawan mo ng dumi. Naintindihan mo ba? Lumayas na kayo? Ikaw. Huwag kang mag-alala. Narito ang asawa mo. Zenan. Nasaan? Nasaan ako? Pamilyang Ning. Binalantayan mo ba ako magdamag? Hindi
Nagkataon lang na napadaan ako para tignan kung gising ka na. President Ning, nagbublush ka ba? Ikaw. Mabuti naman at maayos ka na. Mauuna na ako. Uy, teka, sandali lang. May itatanong pa ako sa'yo. Sabihin mo na agad. Iisa lang ba ang ancient martial artist sa pamilyang Lu? Bakit? Narinig ko noon sa lola ko. Ang tagumpay ng pamilyang Lu, bukod sa mga hayagang negosyo, sa likod ng lahat ay may isang master na ancient martial artist na tumulong sa kanila sa maraming bagay. Master na antas? Ang isang ito ngayon ay hindi iyon. Hindi siya iyon? Oo nga pala, ang bago ninyong alak. Huwag kang mag-alala. Sulat kamay ang recipe ng bagong alak at kaming dalawa lang ni Secretary Wang ang may kopya. Si Secretary Wang? Huwag mong pagdudahan si Secretary Wang, ibinigay siya sa akin ng mga magulang ko. Ikaw talaga. Bakit? Disappointed ka ba? Anong disappointed ang sinasabi mo? Sino man ang mga has na umapi sa asawa ko ay talagang pagbabayarin ko. Bakit ka nasugatan? Baka dahil sa sobrang paggamit ko ng lakas kamakailan. Ano kasi? Nitong mga nakaraang gabi, totoo bang nagtrabaho ka para kumita? Oo naman. Talaga? Totoo. May nakilala pa nga akong doktor ng Chinese medicine na si Zhang Zhongjing kahit na pinadala siya ni President Lu. Ngunit ngayon ay gustong-gusto na niyang maging estudyante ko. Ang sikat na doktor ng Beijing na si Zhang Zongjing. Ang hilig mong magbiro. Seryoso, gusto niyang maging estudyante mo? Sino iyan? Miss Ning, may doktor po sa labas na ang pangalan ay Zhang Zhongjing. Hinahanap daw po ang kanyang master na si Mr. Chen. Case Master, nahanap din po kita sa wakas. Anong master ba ang sinasabi niyo? Sinasabi ko sa inyo? Old Zhang? Matanda na po kayo? Huwag niyo naman akong pagtripan. Master, kayo ang pinakamahusay na manggagamot. Kahit pagawin niyo lang akong isang hamak na apprentice niyo, okay lang. Huwag po kayong mag-alala. Ipapasok ko kayo sa isang medical school at ibibigay ko sa inyo ang pwesto bilang Dean ng Chinese Medicine. Hindi pala. Mag-apply ako para ibigay sa inyo ang pwesto bilang pinuno ng medical school. Old Zhang, sinabi ko na sa inyo, nasa mundo na ako ng negosyo ngayon, isa na akong negosyante. Ang inyong apprentice na si Zhang Zhongjing ay nagpupugay kay Madam. Kumuha ka ba ng aktor? Sige na, tama na. Gabi na, para puntahan mo ako. Eto lang ba ang sadya mo? Napaka-obserba niyo talaga, Master. Naparito po ako dahil may mahalagang bagay akong sasabihin. Ano iyon? Mayroong pasyente na may malalang sakit at kailangan niyang operahan. Di operahan nyo. Kayo ang Professor Zhang ng kabisera. Kaya nyo na iyan. Huwag nyo nang guluhin ang gabi ng kasal ko. Master, huwag niyo na po akong tawaging propesor. Parang minumura niyo na rin po ako sa ganoon. Sige na nga, Old Zhang. Hindi ito ganoon kadali. Mas mabuting sumama po kayo sa akin. May alita ng medisina ng silangan at kanluran, kailangan po namin ng tulong nyo upang bigyang dangal ang tradisyonal na medisina natin. Sasama rin ako para manood. Ano ba ito nangyayari? Hay naku, sinabi mo pa. Yung tumor sa utak ni President Wu, 3 buwan na ang nakalipas nang madiskubre. Nagpunta na siya sa mga eksperto sa ibang bansa para magpa-check up. Ang sabi nila ay sa pagitan ng 2 ugat na ipit ang tumor, pati ang mga ugat sa utak ay deform na. Kapag itinuloy ang operasyong ito, ay sasabog ito. Wala na itong lunas. Parehas lang iyon sa naging pagsusuri natin. Oo nga, itong si Zhang Zhongjing ay isa na sa pinakamagaling sa Chinese medicine dito sa atin. Hindi ba niya naiintindihan ang sitwasyon? Gusto pa talaga niyang makipagmatigasan sa ating mga Western doctors. Ang pag-ipit ng ugat sa tumor, kahit si Hua Tuo pa ang nabubuhay ngayon, ay hindi yan kakayanin. Hay, sige na, tumigil ka na sa pagrereklamo. Kahit na ano pa ang gawin nila at inimbitahan pa nila ang kung sinong guro na iyan, titingnan ko lang kung ano ba talagang galing mayroon ng mga Chinese medicine na iyan. Naku, ang tanda na niya. Sobrang matanda na siya. Yang siguro ay hindi bababa sa 80 o 70 taong gulang na. Kaya pa ba niyang humawak ng scalpel? Ano magagawa niya sa ganitong sitwasyon? Huy, bakit hindi natin subukang tanungin si President Wu? Ay, hayaan mo na. Doon sa panig ni President Wu, ay nakahanda na ang lahat para sa huling hantungan niya at saka ang sabi nila, wala namang mawawala kung susubukan na ang huling pagkakataon. Naku, pagdating sa modernong medisina, sa ating mga Western doctors pa rin dapat magtiwala. Ano bang halaga ng Chinese medicine na yan? Ang Chinese medicine na yan ay isa lamang pantulong na paraan para sa modernong medisina. Pasensya na at naghintay kayo ng matagal. Lahat. Hala, nasaan na siguro? Hoy!
Ang batang ito ay mukhang hilaw pa. Paano siya naging guro? Bakit? Akala mo ba ay handa ka na? Pakita mo nga sa akin. Paano ka magsalita? Kami ay mga autoridad sa modernong medisina rito sa bansa. Professor Zhang, anong klaseng tao ba ang dinala mo rito? Hindi ko papayagan na dito ka gumawa ng kalokohan. Idinedeklara ko na ititigil na ang operasyong ito. Huwag po kayong magmadali. Ito si Bundok Qingyu, estudyante ng dating henerasyon ng henyo sa medisina, at siya rin ang henyo ng henerasyong ito. Ano namang pakialam namin sa Bundok Qingniu o Bundok Qingyang na yan? Kahit sino sa amin, ang karanasan bilang doktor ay mas matagal pa kaysa sa itinalagal ng buhay ng batang ito. Ang mga pasyenteng nagamot namin ay mas marami pa kaysa sa taong nakilala niya. Gusto niyo ba talaga siyang payagang mag-opera? Zhang Zongjing, maaari mong maliitin ang tradisyonal na medisina, pero pakiusap, huwag mong hamakin ang propesyon naming mga doktor. Si Zhang Zongjing ba talaga ito? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, pinilit mo pa ring sumama? Kailangan ko lang siguraduhin kung hindi siya manloloko. Ako lang ang nanloloko sa iba. Walang sinuman ang makakapanloko sa akin. Ibig sabihin, niloloko mo sila? Imposible yan. Sigurado ka ba talaga? Siguradong sigurado ako. Lahat kayo, pakiusap, huwag na kayong magtalo. Ayos na ang lahat para kay President Wu. Nasa loob na siya ng operasyon, kaya pumasok na rin tayo sa loob. Kapag may nakitang hindi maganda, maaari nyo itong itigil agad. Itigil? Ngayon na dapat itigil ito. Tumahimik ka. Ang tatanda nyo na. Bakit para kayong mga bata kung magreklamo? Nagpunta kami rito ng gabi na, hindi para pakinggan ang ingay nyo. Sino ka? Ito ay... Asawa ko siya, ang asawa ng guro ni Lao Zhang. Ako ang kanyang asawa na nakatira sa pamilya niya. Master, tinanggap nyo po ba akong maging disipulo nyo? Huwag ka nang madaldal. Ang operasyon ngayong araw ay imposibleng magawa. Sinasabi ko sa iyo, Zhang Zongjing, nagsasama ka ng batang walang karanasan para manggulo, isusumbong kita mamaya sa medical school. Pati ikaw na babae ka. Ikaw itong mukhang babae kong kumilos. Babae naman talaga ang asawa ko, pati ikaw rin. Ikaw. Nagpapanggap ka lang. Sinasabi ko sa inyo, kapag may nangyaring masama kay President Wu, tatawag ako ng 911 para ipakulong kayo. Professor Zhang, palagi naman po kayong maingat sa inyong mga desisyon. Bakit kayo kumuha ng isang lalaking nakitira lang sa asawa? Kapag nagkaproblema, masisira ang napakagaling ninyong pangalan. Kahit sabihin nating may alam siya sa medisina. Alam niyo naman po ang sitwasyon ni President Wu, ang batang ito. Tama na ang daldal. Tulungan niyo ako mamaya. Kami? Tutulungan ng isang gaya mong manloloko? Nananaginip ka? Sige, kung ganoon, maghintay na lang kayo sa labas ng pinto. Tara na, Xiao Zhang! Opo, Master. Ay, paano naman ako? Hoy, paano naman ako? Dito ka na lang muna magabang, o kaya ay umuwi ka muna. Mauuna na kaming pumasok sa loob. Hindi ka makakapasok sa surgery room ngayon. Bilisan mo at tumawag ka ng pulis. Sinasabi ko sa iyo, dito na matatapos ang lahat, pero hindi kita hahayaang pumasok. Sige. Bahala ka kung iyan ang gusto mo. Anong sabi mo? Guro, ito. Huwag kang mag-alala. Pinindot ko lang ang 2 acupoints nila. Ngayong tahimik na sila. Maaari na tayong pumasok. Teka lang asawa ko. Tulungan mo akong bantayan itong 2 ito. Ayoko nga. Bakit naman ako susunod sa'yo? O sige, iwan na lang natin ang 2 ito rito at magsimula na tayong pumasok para sa operasyon. Hayop naman loloko na yan. Maari pa sanang mabuhay si President Wu ng 1 o 2 taon, ngunit nauwi ang lahat sa ganito. Tumahimik ka na. Tumawag na tayo sa 911. President Wu, huwag kang mag-alala. Hindi namin hahayaan na mawala ka na lang ng ganito. Tinitiyak namin na mahuhuli namin ang may sala. Sino? Sinong nawala na? Aba, hindi ka pala tumakas. Hulihin sila, mga kriminal. Nakatawag na kami sa pulis. Oo nga. Huwag ninyong isiping uubra ang galing niyo sa pakikipag-away. Ito kasing. Paano kung sa pulis na lang natin ito pag-usapan? Sabihin na lang nating aksidente ito sa panggagamot. Tama. Binabalaan ko kayo, huwag kayong gagawa ng masama. Kung aksidente lang ito, makakalabas din kayo pagkalipas ng ilang taon. Pero kapag sinaktan nyo kami, iba na ang usapan. May sakit ba kayo sa utak? Oo nga, alisin mo na ang kumot na iyan.
Nakakita na ba kayo ng pamilya kung saan ang pumanaw na? Ay humihinga pa? Buhay na buhay ang taong ito, di ba? Totoo ang sinasabi niya. Oo, tama nga. Bakit buhay pa si President Wu? Bakit niyo kinukumutan ng taong buhay pa? Para lang sa wala ng kumot na yan. Anong walang kuwenta? Hindi pa nga gumagaling ang sugat niya. Iiwan lang ba natin siyang nakatiwangwang? Eh bakit ba kayo nagtatakbo? Kuya, buong gabi na naming tinitiis. Iihi lang kami. Paano naman ang operasyon? Nagtagumpay kami. Imposible. Siguradong hindi niyo yun magagawa. Talagang imposible. Ang sakit na ito ni President Wu ay hindi malalampasan. Oy, may sira ba ang mga ulo nyo? Kani-kanina lang sabi nyo wala na siya. Ngayong buhay siya. Parang gusto nyo pa siyang mawala. Gusto nyo ba talaga siyang mabuhay? O gusto nyong matapos na siya? Kayo. Pasensya na po sa aming kawalang galang. Sige na, sa inyo na ang susunod na mangyayari. Pagod na ako. Opo, siyempre naman. Siyempre po. Teka nga pala, nakita nyo ba ang asawa ko? Hindi ba binabantayan niya kayo sa labas kanina? Ay, siya nga pala, nakita nyo ba ang asawa ko? Hindi ba't nasa labas lang siya kanina at binabantayan kayo? Bago pa kayo lumabas kanina, nagising na ako. Narinig ko siyang sumagot sa isang emergency call at lumabas na siya. Noong lumabas kami kanina, hindi naman namin nakitang gising ka. Ay nako, kasi hindi ba natakot ako sa inyo matapos niyo akong parusahan? Kaya ang ginawa ko, Nagkunwaring walang malay? Sa duwag mong yan, ikaw pa ang itinuturing na dalubhasa sa Western medicine. Ano ba talaga ang ginamit mong paraan? Imposibleng itong si President Wu ay magigising pa sa pagkakahimbing. Ang master ko ang nag-iisang tagapagmana ng sinaunang acupuncture. Sinaunang acupuncture? Ito ba yung natatanging technique ng mga tagapagmana ni immortal na mediko ng Chinese medicine? Alam mo naman palang tungkol kay immortal na mediko. Bakit mo pa siya hinarangan? Pasensya na, hindi ba't mukha lang siyang sobrang bata? Hindi kasi halata. Tama. Parang nasa 20 anyos pa lang siya at parang kapapasa pa lang sa universidad. Oo nga, subukan niyo pa magtanong sa iba. Tingnan natin kung may maniniwala sa inyo. Sapat na, wala na akong panahon sa inyo. Matanda na kayong dalawa, pero mapanghusga pa rin kayo base sa panlabas na anyo. Kailangan ko nang hanapin ang asawa ko. Hello, ang recipe ng ating bagong alak ay nanakaw na. Ha? Master, Madam, ano ito? Sige, anong nangyari? Ano ito? May nagbigay po nito sa akin sa tapat ng ospital at ang sabi ay gagamitin daw ito ng Lu Group. Gamit ang formulang ito para makagawa ng bagong alak. Ibig sabihin ba ay katulad ng formula ng ating bagong alak? Hindi ba ito lang ang natatangi mong pagkakataon? Eh kumusta si Secretary Wang? Hindi ba nasa inyong dalawa ang formula? Dinala na po siya ng mga pulis. Ay dedemanda siya ng kumpanya dahil sa paglalabas ng sikreto ng negosyo, pero Tingin mo ba ay hindi siya ang may gawa? sabay po kaming lumaki. Kilala ko siya. Alam kong napakahalaga sa kanya ng Ning's Liquor. Mahirap basahin ang puso ng tao, Madam. Baka may mas malaking halaga ang tumukso sa kanya? Imposible. Siguradong hindi siya. Ang mga kabataan ngayon, hindi na talaga masiguro. Siguradong hindi siya ang may gawa. Sige, naniniwala ako sa iyo. Kung hindi siya, posibleng ikaw lang ang naiwan. Master, wag po kayong basta-basta magsalita ng ganyan. Sino ba namang hindi nakakaalam na ang Ning's Liquor ay ang pinaghirapan ng mga magulang ni Mistress? Paanong mangyayari na mismong si Mistress pa ang magbibigay ng sikretong reseta sa Lu Group? Oo nga. Paano ko naman gagawin iyon? Napakatanga ko talaga. Nakuha mo pa akong pagtaguan. Ano? Matagal ko nang pinagdududahan kung ano ba talaga ang pakay mo sa paglapit sa akin at ngayon, naintindihan ko na. Guro. Ikaw. Hindi ko akalain na nagawa mo ang bagay na ito. Hindi ako iyon, Guro. Paano mangyayari iyon? Paanong ako ang may gawa? Pasensya na po, President Ning. Kasalanan ko po ang lahat. Tama na. Hindi mo ito kasalanan. Nalinaw na ang lahat. Si Zhang Zhongjing ang may gawa ng lahat ng ito. Pero, Sige na, tumayo ka na riyan. Siya dapat ang sisihin. Dahil kung hindi niya isinama si Professor Zhang pabalik dito, hindi sana mangyayari ito. Ay naku! Paano ko naman malalaman na ang isang dean ng medical school ay isang martial arts thief pala na itinalaga ni Pamilyang Lu sa tabi ko? At saka, paano niya naman magagawang manakaw ang sikretong formula sa mismong harapan ko nang hindi ko man lang namalayan? Wala talaga akong napansin. Ano? Ako pa ang sinisisi mo? Totoo naman, di ba? Ginamit niya ang planong linlangin ako. Kung naging maingat ka sana at hindi sumama sa amin, hindi sana iyon mananakaw. Nasa harap mo na siya nung ninakaw niya iyon sa akin pagkatapos ako pa ang sisisihin mo? President Ning sir, wag na po kayong mag-away. Nahuli na po ba si Professor Zhang? Nakatakas siya.
Ang matandang iyon, kahit pilay-pilay maglakad, napakabilis pala tumakbo. Wala ka talagang silbi. Anong gagawin natin ngayon? Ano pa nga ba? Ipaalam na natin sa publiko ang sikretong formula. Ano? Son-in-law, paano ito mangyayari? Bakit naman hindi? At ang formula natin, tiyak na gagamitin ni Lou sa produksyon at dadalhin sa party. Ang formula na ito ay wala na namang silbi sa atin. Mas mabuti pang isa publiko na lang natin ito para wala na rin silang mapala doon. Gagawa rin ba tayo ng alak gamit ang formula na iyon? Kung ganoon, tiyak na gagawa ng kwento si Lou para tayo ang magmukhang masama at idedemanda tayo. Wala lang iyon sa kanila, pero hindi natin kayang mag-aksaya ng panahon sa gulo. Nakalimutan nyo na bang nariyan pa sina Ningze, si Ning Yuan na mga taksil? Kaya ang pagsasapubliko ng formula ang pinakamainam na paraan. Kahit pa malaki rin ang mawala sa atin. Paano na ang alak para sa party? Kailangan natin ng bagong alak para makasali. Huwag kayong mag-alala, may paraan ako. Anong paraan? Sikreto muna. Kailan natin isa sa publiko ang bagong formula? Bago magsimula ang party, siguradong dadalhin nila ang bago nating alak doon at kapag isinapubliko natin sa oras na iyon, ang presyo ng kanilang kumpanya ay tiyak na babagsak. Minsan ay talagang napapaisip ako. Napapaisip sa ano? Kung taga-probinsya ka ba talaga o ako ba ang taga roon? Bakit ang dami mong alam? Napakadali lang yan. Tawagin mo akong asawa at magiging pareho tayong taga doon. Umalis ka nga. President Ning, mukhang tama ang desisyon niyo 3 buwan na ang nakakaraan na magpakasal sa kanya. Shh! Huy, anong ginagawa mo? Ginulat mo ako ng husto. Alam ko na ang lahat. Alin ang alam mo? Lumabas ka, lumabas ka. Bakit mo ako niloko para maging isang stay-in na manugang? Alam ko na ang totoo. Kailan naman kita niloko? Ang lakas ng loob mong itanong iyan, sino pa ba ang nanloko sa akin? Matagal mo na akong gusto, Ning Siruo. Sino? Sinong may gusto sa'yo? Ang kapal ng mukha mo. 3 buwan na ang nakakaraan sa sulok ng ospital, ikaw iyon, di ba? Ano naman kung ganoon? Hindi naman kita gusto noong mga oras na iyon. O talaga? Ibig sabihin, inaamin mo rin na napansin mo ako noon. Wala akong sinabing ganyan. 3 buwan na ang nakakaraan. Nandoon ka lang sa tabi habang may sinasagip ako? Dahil lang nakatuon ako sa pagliligtas ng tao noon? Kaya hindi kita napansin? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Wala talaga akong alam. Kilala ng guro ko ang lola niyo po. Kaya binalak ninyong gamitin ang isang magaling na manggagamot para ayusin ang mga problema ng kumpanya nyo. Kahit iyang huling habilin na iyan, gawa-gawa nyo lang iyon, di ba? Essay. Walang mamanahin. Planado mo ang lahat ng ito. Gusto mong gamitin ang huling habilin ni Lola Song bilang dahilan para paalisin ang mga manliligaw tulad ni Muchen habang pinapakalma ang mga tao sa kumpanya. Mahusay ang plano mo, Ning Shiruo? Ako? Bakit? Nagsisisi ka na ba? Kung nagsisisi ka, pwede ka nang umalis, bumalik ka na sa bundok Qingyu mo. Sino ang nagplano laban sa'yo? Sige na nga, dahil pinlanuhan mo ako, dapat mo akong bayaran. Kabayaran? Paano kita babayaran? Wala na akong pera. Ibigay mo na lang ang sarili mo sa akin. Hindi ba dapat ay? Dapat ba tayong magpakasal? Sabi ng isang tao dyan. Makikipagdiborsyo siya pagkalipas ng 3 buwan? Ngayong gusto mo na ako? Ayaw mo nang makipaghiwalay? Sino ba ang may gusto sa'yo? Iyong sinabi ko. Sinabi ko lang yon para marinig ng iba, di ba? Saka, alam mo namang wala na akong pera. Sige na nga, tawagin mo muna akong asawa at yun na lang ang magiging porsyento ng bayad mo. Anong matanda ka diyan? Aray ko naman, gusto mo ba akong mawala, mahal kong asawa? Sige na, tama na yan. Kahit hindi mo pa ako pagsabihan, papatulan ko talaga ang Lou. Bakit? Dahil sila ang dahilan kung bakit nawala ang mga magulang ko noon. Ang mga magulang mo? Oo. Noong una, gusto ng Lou Group na bilhin ang kumpanya ng mga magulang ko, pero wala silang naging pagunlad. Hanggang sa may lumitaw na isang magaling na martial arts expert na nagpahirap sa mga magulang ko hanggang sa mawala sila. At doon lang nila nakuha ang kumpanya. Kaya pinaghihinalaan mo na. Hindi lang ito hinala. Sigurado na ako na ang martial arts expert na iyon ay nasa Lou. Anong gagawin mo? Huwag kang mag-alala, hahanapin ko siya at pagkatapos ay tatapusin ko na ang laban. Kailangan mo ba ng tulong ko? Alam mo ba yung gaganapin sa Makalawa? Yung charity cocktail party? Yung iyo organisa ng pamilyang Lu. Kung saan maraming sikat na tao galing Jiangcheng ang dadalo sa charity party na iyon. Sa tingin ko, ito ay isang magandang paraan para makapasok sa Lu. Balita ko ay maraming distillery ang pupunta roon. At sa totoo lang, plano naming i-promote ang bago nating alak, pero yung formula... Alam kong nanakaw ang formula, pero... Ipagpatuloy mo lang ang sinasabi mo. Gusto ko lang din makita at makaharap yung
nagpainom sa iyo na si President Lu? At saka, Gusto mo ring makahanap ng mga bakas tungkol sa mga sinaunang martial artist? oo, Aba, hindi pa tayo kasal. Sinisimulan mo na akong gamitin? Labas, lumabas ka na. hindi naman ito sa ginagamit kita, di ba? President Ning, pinatawag niyo po ako? Para sa dinner party bukas, tulungan mo akong ayusin ito. Iyong tungkol po kay Pamilyang Lu, hindi ba't ayaw niyo pong pumunta doon? Sabi niya ay gusto niyang makita ang taong nag-abuso sa akin gamit ang gamot. Asawa niyo po siya. Bukod sa kaniya, sino pa ba? Mabuti po kung nandoon ang asawa niyo, kaya lang ay hindi natin alam kung may gagawin siyang kung anong kakatwa. Ano namang magagawa niya? Palaging batugan at walang ginagawa sa buhay. President Ning, sa totoo lang po ay kahanga-hanga ang asawa niyo. Huwag niyo lang siyang tignan ng ganyan. Mula nang dumating siya rito, pakiramdam ko ay ang sitwasyon ng kumpanya ay mas gumanda kaysa noon. Bakit? Kumampi ka na ba sa kaniya? Dahil sobrang laki ng tiwala mo sa kaniya, pumunta ka na roon at maging sekretarya niya. Huwag naman po. Mas gusto ko pong sumama kay President Ning. Siya nga pala, President Ning, kahit na ginamit natin ang perang ibinalik ng asawa niyo para mabayaran ang mga utang, pero kung pupunta tayo sa charity ball, at wala tayong dalang bagong alak, hindi kaya tayo mapag-initan doon? Sabi niya ay siya na raw ang bahala. Kasasabi niyo lang po na pinagkakatiwalaan ko siya, pero kayo rin naman po pala ay. Gusto mo bang masampal, bata ka? Aba, hindi ba't ito ang ating President Ning? Ning Yuan, anong ginagawa mo rito? Bakit? President Ning, porket makapangyarihan ka dito sa Ning's Liquor, ay hindi na ako pwedeng pumunta rito? Sige, gawin mo ang gusto mo, pero huwag kang humarang sa daan, tabi. Ning Yuan, anong ginagawa mo? Ning Siruo, huwag mong isipin na dahil nagpakasal ka sa isang talunan, ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Ngayon, papatunayan ko sa iyong masama akong kalaban. Huwag kang gagawa ng masama. Ang mahal kong ate, talagang napakaakit ng iyong mukha. Iniisip ko kung kapag nawala ang mukhang iyan, ang aking kuya mo ay patuloy pa rin na mahuhumaling sa iyo. Sinabi ko na sa iyo, wala kaming relasyon ni Muchen. Ning Shiruo, ang pinakakinasusuklaman ko ay ang ugali mong iyan. Ang mga bagay na ayaw mo, ay kahit anong gawin ko ay hindi ko makuha-kuha. Alam mo namang ang kuya mo ay hindi ka pa rin malimot-limot, pero pupunta ka pa rin sa party bukas. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko alam na pupunta rin siya. Huli na. Dapat sana ay pagbibigyan kita dahil pareho tayong Ning at palalayasin na lang kita sa kumpanya. Pero dahil naging masama ka, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako sa iyo. Dalhin siya. Ikaw na naman, Chen. Ning Yuan, ano ang ginagawa mo? Kasi, Siruo, okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Kasalanan ko ito dahil nahuli ako. kuya mo, Tumahimik ka. Ayaw kitang makita, umalis ka na agad. Ning Siruo, humanda ka sa akin. Ning Yuan. Bakit ba nandito ka na naman? Oo, mukhang natatandaan mo pa pala ako. Mr. Mu, alam mo na rin na magpapakasal na ako. Siruo, hindi kita hahayaang magsal sa ganitong klase ng tao. Noon, nililang ako ng mga magulang ko ng mga ibang bansa. Maniwala ka sa akin. Bumalik ako ngayon para lamang bumawi sa'yo. Huwag na kailangang bumawi. Sino ka ba sa tingin mo? Ako ang asawa ni Ning Shiruo. Hindi pa opisyal. Asawa pa rin iyon. Tama na, Siruo. Dahil bumalik na ako ng bansa, hindi kita hahayaang magpakasal sa ganitong tao. Oh? Anong klaseng tao ba ako? Sa tingin mo ba ang isang dukhang tulad mo ay nababagay kay Siruo? Mukhang siyang master mo noong nakaraan ay hindi pa sapat ang natanggap na parusa. Huwag kang masyadong mayabang. Tama na, Mr. Mu. Gusto kong malaman mo na wala na tayong relasyon. Alis na tayo. Magsalita ka. Gaano ka nakatagal dyan? Napadaan lang ako. Oh, kaya sinusundan mo pala ako? Masyado ka namang kampante sa sarili mo. Sinusundan kita? Talagang napadaan lang ako. Hi. Hindi ka man lang humanap ng maayos na palusot. Paano kung may ginawa sa akin ang mga taong iyon sa Ningyuan? Anong magagawa nila sa'yo? Kanina pa kita tinitignan. Kanina pa pala. Ex-boyfriend mo ba ang lalaking iyon? Oo. Noong pinakamahirap na panahon ng Ning's Liquor, nag-abroad siya. Kung hindi siya nag-abroad, papakasalan mo ba siya? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, wala na kaming anumang relasyon. Ah, Bakit? May nagsiselos ba rito?
Bilang isang kilalang doktor, bakit naman ako magseselos? Gusto ko lang. Gusto ko lang magbayad sila sa akin. Ayaw kong may umistorbo sa akin. Oh, mahal na doktor. Bakit namumula ang mukha mo? Ako, hindi ako namumula. Masyado lang akong naiinitan, igagawa ko ang sarili ko ng gamot mamaya at magiging okay na ako. Sige na nga, Habi. Ako, igagawa ko na ang sarili ko ng gamot ngayon. President Ning, President Ning, balita namin sa party ngayong gabi, ang Ning's Liquor ay may ilalabas na bagong wine. Totoo ba ang balitang ito? ang anak ni Mu Group na si Mu Chen ay nagsasabing liligawan kayo? Maaari po bang malaman kung totoo ito? Balitang ang Lu Group ay napipintong bilhin ang Ning's Liquor. Totoo po ba ang balitang ito? Ayon sa mga chismis, ang boss ng Lu Group ay may espesyal na relasyon sa inyo. Maaari po bang kumpirmahin kung totoo ito? Ang aking Ning's Liquor ay hindi magpapasakop sa kahit anong kumpanya at wala akong kahit anong relasyon sa kahit kanino. Malapit na akong ikasal at inaasahan ko ang basbas ninyong lahat. Uy, Hindi ba, husband? ay opo, tama. Kayo po ba ang mapapangasawa ng may-ari ng Ning's Liquor? Balitang si Old Mrs. Ning ang nag-ayos ng kasalang ito? Narinig naming wala naman kayong mayamang pinagmulan. Paano kayo nagustuhan ng Ning's Liquor? Sa tingin ko, dahil ito sa aking kaguwapuhan. President Ning, mukhang maayos pa rin ang lagay mo. Ako si Lu Yiming mula sa Lu Group. President Ning, buti at maayos ka pa rin. Ako ang Lu Yiming ng Lu Group. Mr. Chen, matagal na kitang gustong makita. Pasensya na. Baka hindi ko kayang makipagkamay sa inyo. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Ikaw ba ang naglagay ng gamot sa inumin ng asawa ko, Old Man Lu? Isang hindi pagkakaunawaan lang iyon. Medyo naparami ang ininom ni President Ning noon, kaya nagpadala ako ng tao para ihatid pa uwi si President Ning. Umaasa ako na sina President Ning at Mr. Chen ay wala nang sama ng loob sa amin. Wala kaming anumang sama ng loob. Sana lang ang inyong kumpanya ay huwag na kaming gawa ng masama ng patalikod kasama ang Ning's Liquor. Tara na, asawa ko. Bakit mo ako tinawag ng ganoon bigla? Bakit? Hindi ba lagi mo rin naman akong tinatawag na asawa mo? Hindi ka ba masaya na tinawag kitang asawa ko? Masaya naman ako. Kaya lang. Ay, sandali. President Ning, ito ang bagong alak para sa party na ito. Pwede po ba kitang maaya na tikman ito? President Ning, heto ang bagong alak para sa party. Maari mo ba itong tikman? Bakit naman iisipin ni President Ning na lalasunin ko ang alak? Hindi lang ito ang unang beses na ginawa iyon ni President Lu. Hindi ba't sanay na sanay ka na doon? Ha ha ha. Napakapatawa mo talaga, Mr. Chen. Kahit gaano pa kalakas ang loob ko, hindi ako maglalakas loob na maglagay ng kung ano sa harap ni immortal na mediko. President Ning, ikaw ang presidente ng Ning's Liquor. Hindi ba't masyado ka namang maingat? Depende ang pag-iingat ko kung sino ang kaharap. Siyempre, kampante ako sa mabubuting tao, pero pagdating kay President Lu, haha, kasalanan ko. Nakalimutan kong isang babae lang pala si President Ning. Mukhang ang Ning's Liquor ay aasa na lang sa mga kalalakihan sa susunod. Hindi lang ako umiinom ng alak sa kristal na baso dahil sa glass na baso mas lumalabas ang kalidad nito. Ang kristal naman ay para lamang sa pagpapasingaw ng red wine. Ha ha ha, bilis asahan mula sa presidente ng Ning's Liquor. Pasensya na sa aking pagkukulang, palitan ang baso. President Ning, heto na po. Ang alak na ito? Ang alak na ito. Ano, President Ning? Ang lasa ng alak na ito, maayos naman, hindi ba? Kayong mga magnanakaw, ninakaw niyo ang aming sekretong recipe para gumawa ng alak, pagkatapos ay may gana pa kayong painumin ako nito? Ha 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 ha. President Ning, ano po ang pinagsasabi niyo?
Maayos ko po kayong pinapatikim ng alak, tapos sasabihin yung magnanakaw ako? Gawa ito gamit ang recipe ng pamilyang Ning. Ginamit nyo ang aming formula. At hindi pa kayo niyan magnanakaw? Wala naman akong sinabing sa pamilyang Lu ang alak na ito. Tama ba? Miss Ning? Sister, bakit mo isinama ang walang kwentang taong ito rito? Bakit ba kahit saan ay narito kayo? Bakit ka natatakot sa kanya, pangalawang kuya? Ano, kaya ka ba niyang saktan? Anong masasabi mo, Ning Siruo? Mas masarap ang alak na ito kaysa sa alak ng Ning's Liquor, di ba? Ning Yuan, kung ano man ang nasa likod ng alak na ito, alam mo ang totoo sa iyong sarili. Nakipagsabuatan kayo sa lalaking ito na si Lu. Anong kalokohan ang pinaggagawa nyo? President Ning, namimintang po kayo ng walang basehan. Sige na, problema nyo itong pamilya, hindi na ako makikialam. Problema ng pamilya? Isyong pampamilya? Ning Siruo, tingnan mong mabuti, ito ang bagong alak ng Ning Yuan Wine Industry. Ning Yuan Wine Industry? Oo, iyan ang bagong tatag na kumpanya namin ni pangalawang kuya, hindi nyo ba alam? Ning Yuan, ginamit nyo ang recipe namin para magtayo ng bagong kumpanya. Ate, maaaring magkamali ka sa pagpili ng mapapangasawa, pero huwag kang basta-basta magsalita. Ang recipe na ito ay kami ni pangalawang kuya mismo ang nakadiskubre. Huwag nyo kaming aapihin porket maliit na kumpanya lang kami. Tama, huwag nyo kaming subukang apihin. Kayo ang nakadiskubre? Gamit ang ano? Ang utak mong talangka at ang kaniyang baldado at walang silbing mga kamay. Wala akong oras na makipag-usap sa inyo dahil wala kayong mailabas na bagong alak. Tingnan natin kung paano kayo magpapaliwanag. Totoo iyan. Ning Yuan, traidor ka sa sarili mong pamilya. Ate, huwag ka namang magsalita ng ganiyan kasama. Sa loob ng maraming taon, ikaw ang palaging may hawak sa Ning's Liquor. Anong napala namin? Saka, yung bagong kumpanya namin ni pangalawang kuya, ilalim pa rin naman ng negosyo ng pamilyang Ning, di ba? Paano mo masasabing traidor kami? Ikaw, Heto naman ang mabuti kong kapatid. Huwag ka nang magalit. Wala ring maidudulot na mabuti ang galit mo. Sige na ate, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung sakali, pwede ka namang lumapit kay President Lu. At isa pa, binabalaan kita, lumayo ka sa Kuya Muchen ko. Siruo! Kuya Muchen? Siruo! Muli ka ba nilang inapi? wala kang pakialam. Bakit ba para kang langaw? Siruo, hindi ba nasabi ko na sa iyo? Tutulungan kita. Ito ba ay dahil? Aasa ka lang sa talunang ito. Hindi ko gusto ang sinabi mo. Kuya Muchen, si Ning Siruo ay kasal na sa lalaking ito. Tinatawag pa nga niya itong asawa kanina lang. Ning Yuan, manahimik ka. Hindi yan totoo, Siruo. Anong hindi totoo? Mahal, ang ingay ng taong ito. Narinig mo yon? Hindi. Hindi iyan totoo. Siruo? Plano kong gamitin ang pondo ng pamilyang Mu para iligtas ang pamilya nyo. Kailangan mo lang akong pakasalan. Kuya Muchen, ikaw. Huwag kang mag-alala Ning Yuan. Matagal ko nang kilala ang lalaking ito. Hindi ako gaya mo, na nawawala ang isip dahil sa pag-ibig. Anong sinabi mo? Siruo, ikaw. Bakit? Gusto mo bang isiwalat ko ito? Ano nga ba ang nangyari noon? Anong nangyari sa iyo noon? Hindi ko ba naipaliwanag na sa iyo? Niloko ako ng mga magulang ko noon kaya... Huwag kang magkunwari. Kusa kang sumama kay Bibi. Pamilya Lin sa ibang bansa, di ba? Ako! Wala namang panlolokong ginawa ang mga magulang mo. Naisip mo lang na pabagsak na ang pamilyang Ning at hindi ito karapat-dapat sa estado mo sa batang master mo bilang isang respetadong tao. Kaya agad kang humanap ng paraan para habulin si Beb. Pamilya Lin, di ba? Siguradong may kung anong sinabi ang mga magulang ko sa iyo. Nagsisinungaling lang sila. Seryoso ako sa iyo, Siruo! Seryoso? Itigil mo na iyan. Siguradong hindi mo alam na kami ni Beb. Pamilya Lin ay magkaklase noong elementarya. Ano? Sinabi na niya sa akin ang lahat kung paano mo siya hinabol noon at kung paano ka naging babaero nang nasa ibang bansa na kayo. Ngayong iniwan ka na niya, babalik ka sa akin? Sasabihin ko sa iyo ulit, may asawa na ako, kaya mas mabuting lumayo ka sa akin. At ikaw, Ning Yuan, itigil mo ang pakikialam sa akin. Tama, huwag mong subukang apihin ang asawa ko. Siruo, alam mo naman na ang Ning's Liquor ninyo ang naging puhunan ng iyong mga magulang. Kung wala ako, siguradong hindi mo maisasakalubog ang Ning's Liquor. Sa taong tulad mo, lalong lulubog ang Ning's Liquor. So, plano mo talagang umasa sa talunang ito? Tingnan mo siya, wala siyang pera at mukhang wala siyang silbi. Maghintay na lang kayong bumagsak ang Ning's Liquor. Sinong nagsabing wala akong pera? Aba, tingnan mo nga naman. Ikaw na galing sa bundok, may pera ka pa bang pangligtas kay Ning's Liquor? May mailalabas ka bang 300 dolyar o baka 500 dolyar? Sa itsura mong iyan, kung hindi ka lang kumapit kay pamilyang Ning, may karapatan ka bang tumayo rito ngayon? Hay, anong gagawin natin? Anong gagawin? Dapat nating tapusin si Ning Siruo. Nakalimutan mo na ba ang kamay mo? Pati noong una, kung paano kanya bastusin ng ganoon na lang. Wala kang kwenta, alam mo ba kung magkano ang kailangan para iligtas si pamilyang Ning? Paano kung makapaglabas ako ng pera? Kung makakalabas ka ng pera,
Luluha ako sa harap mo at tatawagin kitang tatay. Oh, edi tatawagin mo na ring nanay si Shiruo. Paano kung hindi ka makapaglabas ng pera? Kapag hindi ako nakapaglabas, hindi ko na pakakasalan si Ning Shiruo. Ibibigay ko na siya sa'yo. Sige. Sabi mo iyan Hoy! Mr. Chen, sabi po ni President Lu, may komento po kayo tungkol sa alak na ito. Ah, tama. Pakiusap sabihin niyo po kung ano ang masasabi niyo sa alak na ito. Tama ka, Mr. Chen. Kayo sa Ning's Liquor, hindi ba tungkol sa alak na ito ay wala pa kayong nasasabi? Masarap ba ang alak na ito o hindi? Tama. Bilang kunyaring asawa ng pamilya Ning's Liquor, sabihin mo rin kung ano ang tingin mo sa alak na ito. Hindi naman siguro bilang asawa ng president ng kumpanya ng alak, ay wala ka nang alam tungkol sa alak, di ba? Hoy, pang-anim na kapatid, talagang napakahusay ni President Lu. Kapag sinabi ni Chen Xin-an na masarap ang alak, ibig sabihin ay pinupuri niya tayo. Pero kapag nilait niya ang alak na ito, mapapahiya rin nila ang sarili nila. At saka, pwede rin silang tanungin tungkol sa bagong alak ng Ning. Ang galing talaga. Iskay, nakakaistorbo ba? Para sa inyo, Mr. Chen, ang bagong labas na alak ng Ning's Liquor, ano po ang tingin nyo dito? Mahirap din itong sabihin. Gaya nga ng inaasahan mula sa asawa lang sa papel ng Ning's Liquor, wala talaga siyang alam sa alak. Wala siyang silbi. Oh? Ano naman ang opinion ni Young Master Mu? Siyempre, mayroon ako niyan. Halika rito. Hayaang tikman ni Young Master Mu ang alak. Ang alak na ito ay medyo maasim sa simula, bahagyang mapait sa gilid ng dila, ngunit may banggo pagkatapos malunok. Ito ay isang pambihirang klase ng alak. Wala talagang katulad ang Kuya Muchenko. Kapantay mo ang mga batikang wine expert. Napakagaling niyo po, President Mu. Yun lang? Ang pagtikim ni Young Master Mu sa alak na yan ay kahit sino kaya ring sabihin. Wine expert pa raw. Ikaw. Kuya Mu, huwag mo na lang siyang pansinin. Naiinggit lang ang lalaking iyan sa iyo. Tama, naghahanap lang siya ng away. Tama na iyan. Naniniwala ako na si Mr. Chen ay eksperto sa larangan ng medisina pero sa pagtikim ng alak, katulad ko rin siya, isa lang kaming ordinaryong tao, hindi na nakapagtataka. Tama po ang sinabi niyo. Anong tama? Hindi ako katulad ni President Lu na walang alam sa ganitong mga bagay. Oo? Wala ka namang kwentang tao? Wala ka namang maayos na masabi? Bakit ang lakas ng loob mong magmalaki? Napakabastos mo. Ganoon ba? Young Master Mu, kung wala man akong masabing maganda, huwag ka namang magsalita ng walang saysay. Naaabala na tuloy si President Lu sa iyo. Napakabastos mo rin. Hayop ka, ginagamitan mo na naman ako ng maruming laro. Oh, pwedeng magpakasal sa kung sino-sino lang, pero huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Ikaw? Sige na, huwag mo na lang intindihin iyon. Naiintindihan naman na ang masasamang tao ay may masamang ugali. Siya nga pala, Ginoong mamamahayag, tinatanong niyo po ako kanina kung masarap ba ang alak na ito? Ang sagot ko po ay mahirap sabihin. Ito ay dahil. Hayaan niyo po akong magbigay ng halimbawa, parang sanay ka na kumain ng luto ng isang 5-star chef, pagkatapos ay bigla kang nakatikim ng maalat na atsara. Sige na, lakas naman ng loob mong sabihin ang alak ng ating Ning Yuan wine industry ay parang maalat na atsara lang? Hindi mo ba kami nirerespeto? Tama, isa kang hamak na tao. Anong karapatan mong sabihing hamak na atsara lang ang alak ng iba? Kung may sarili kang alak, pwede mong ilabas yan. Ang peke ninyo talaga? Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Anong sinabi mo? Hindi ba? Nung nandito pa ang asawa ko, todo dikit ka na parang aso, muntik mo na ngang gawing ninuno ang Ning's Liquor. Ngayong wala na ang asawa ko, tatanungin mo ako kung anong klaseng alak? Walang hiya ka. Huwag kang magwala dahil wala kang magawa. Tsaka, sinong nagsabing hindi masarap ang maalat na atsara? Sa tingin ko, ang maalat na atsara ng Yuheju sa Beijing ay masarap talaga. Ikaw. Naalala kong maraming tao rito ngayon mula sa ating mga manufacturer ng atsara ng Jiangcheng. Minamaliit niyo ba sila? Hindi sa ganoon ang ibig naming sabihin. Ang pakiramdam ko lang, minamaliit mo ang ibig sabihin ng alak ng Ning Yuan wine industry. Magpakatotoo ka na. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Anong sabi mo? Minamaliit mo ang alak namin. Ang ibig sabihin lang niyan ay may dala kang mas masarap na alak kaysa sa amin, di ba? Huwag mong sabihing luma pa ring alak mula sa Ning's Liquor yan. Siyempre, hindi ito lumang alak. Kung ganoon, ilabas mo na at nang makita ng lahat. Tama, Mr. Chen. Kung may magandang alak ka talaga, ipakita mo ito para mamangha kaming lahat. Kahit na walang gaanong talento ang Mr. Lu, ay may kasama naman ako na kaibigang dalubhasa sa pagtikim ng alak. Ito ay isang dalubhasang tagatikim ng alak mula sa kabisera. Mr. Chen,
Dahil sinabi mong ang alak ng Ning's Liquor ay mas masarap kaysa sa alak ng Ningyuan Wine Industry, pakiusap, ilabas mo na. Oh, bakit? Ikaw na walang silbi. Hindi ba't hanggang salita ka lang? Ipinapahiya mo lang ang Ning's Liquor. Mr. Chen, ito ba ang alak ni Ning's Liquor? Hindi ba parang masyadong mura ito? Totoo, sa hindi nakakaalam, iisipin nila na kinuha lang iyan mula sa mabahong kanal. Ang talunang ito ay marunong lang magkunwari. Mr. Chen, ito ba ang bagong alak ni Ning's Liquor? Oh, ang alak na ito ay mas masarap kaysa sa isa kanina. Puro ka lang salita. Iyang maduming tubig. Sa kamay ng isang talunang tulad mo, malakas ang loob mong sabihing mas masarap kaysa rito? Mr. Chen, kung maaari po sana, pwede rin ba kaming makatikim para malaman natin kung alin ang peking produkto? Sige lang, pero bawat isa sa inyo ay isang higop lang. Bakit naman? Natatakot ka ba na baka malasing kami? Siyempre hindi. Sadyang masyadong mahal ang alak na ito, hindi nyo kayang bayaran. Anong biro ito? Ang lahat ng nandito. Hindi ba't lahat tayo ay napakayaman? Ang maduming tubig na iyan, sa kamay ng isang talunang tulad mo, sasabihin mong hindi namin kayang bayaran? Tama, kaano ba iyan kamahal? 10,000? 100,000? Nakakatawa. Pasensya na. Ang alak na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Kahangalan kalokohan. Narinig niyo ba yon? Walang silbi. Panilang ang yabang. Nakakita ka na ba ng 10 milyong dolyar sa buong buhay mo? Tama ang sinasabi ni Kuya Mu. Ang mga ganitong tao ay taga-probinsya lang. Isang hangal na naglakas loob na magwala rito. Talagang ang mukha ni Ning's Liquor ay binibigyan niya ng kahihiyan. Hoy, young master mo. Miss Ning, hindi naman dapat ganyan ang salita. Si Mr. Chen ay isang matalinong tao. Sayang nga lang at hindi niya ginamit sa tamang paraan. Sa inyong lahat. Isa lang itong payasong nagpapapansin. Hindi siya karapat-dapat sa awa niyo. Kami ni Siro ay totoong nagmamahalan at hindi ko alam kung saang anong lungga nang galing ang taong probinsyang ito. Panay ang sinungaling at ang gulo kausap. Mga kaibigang reporter, pakikuhanan ng litrato ang kawalang hiyaan ng kanyang mukha para malaman ni Siro kung ano ba talaga ang ugali niya. Kuya Mu. Young Master Mu, may punto ka sa sinabi mo. Tingin ko rin ay nagpapapansin lang siya. Hay nako, dahil alam mo naman ang totoo. Umalis ka na agad. Narinig mo ba? First class wine taster? Pinalalayas ka ni Young Master Mu. Chen, anong klaseng kalokohan ang pinagsasabi mo? Ang sabi ko ay, alam ko. Sabi ni Young Master Mu, ang tinatawag na first class wine taster bilang isang profesional, hindi mo na inamoy. Pangalawa, hindi sinuri ang kulay. Pangatlo, hindi tinikman, ngunit binaliwala na agad ang halaga ng alak. Sinasabi niyang ako ay wala sa katuwiran. Pero ang totoo, ang pag-uugaling ito ay laban sa basehang asal ng isang wine taster. Kaya sa tingin mo ay nagpapasikat lang siya at pinalalayas mo siya. Kung ganoon, titikman ko nga ang sinasabi mong 10 milyong dolyar na alak para malaman natin kung gaano ito kagaling. Sige lang, pero tandaan mo, isang maliit na tikim lang. anong problema mo? Inutil ka. Oo nga, wala ka bang respeto? Pumasok na sa loob ng bibig ko. Gumagamit ka ng alak para maghugas ng kamay, tapos natatapon pa kung saan-saan. Tama ka, Mr. Chen. Itong alak na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar, ganito mo lang kung tratuhin? Anong klaseng alak ito? Alak na may gamot. Posible kayang maayos ang alak na ito? Pwede na. Para sa isang alak na may gamot, maituturing na itong napakahusay, isa itong dekalidad na inumin. Kaso lang, alak ito na may gamot. Hindi ito nababagay sa mga formal na okasyon. Hahaha. Mr. Chen, mukhang nakakuha ka ng papuri mula sa isang magaling na tagasuri ng alak. Talagang maayos nga ang alak na ito. Oo nga, baka nagkakahalaga yan ng 500 o 1,000 dolyar. Pangalawang kuya, magkano ang itinakda nating presyo para sa ating alak? Sabihin mo nga sa taong bundok na ito para naman mamulat siya sa katotohanan. 5,000 dolyar bawat bote. Ang tunay na halaga ng alak ko? Mga ignorante kayo? Paano nyo ito maiintindihan? Anong ibig mong sabihin? Linawin mo. Sinong bastos ang tinutukoy mo? Ikaw na mabahong taga-probinsya? Hinayaan ka lang makatayo rito dahil nagbibigay galang kami kay Siruo. Akala mo kung sino ka? Uy, Young Master Mu, huwag ka masyadong magmadali. Okay lang kung wala kayong alam sa alak? Ang sinasabi ko lang, ang tinatawag niyong first class wine taster ay isa lamang ordinaryo at mababaw na tao. Wala siyang alam sa alak kahit katiting. Anong sinabi mo? Mr. Chen, ang taster na ito ay kinikilala rito at sa ibang bansa bilang isang batang henyo, opisyal na first class wine sommelier. Hindi siya gaya ng mga kung sinong taster lang, kaya huwag mo siyang mamaliitin.
Isa lang siyang grupo ng mga walang alam na pumupuri sa isa pang walang alam. Wala itong espesyal. Ano ang sabi mo? Napakayabang mo talaga. Tama, isa siyang profesional? Posible bang hindi niya alam ang alak mo? Akala mo ba, taga-probinsya ka, na nakagawa ka ng alak ng mga Diyos? Wala na siyang pag-asa. Kahit paalak ng langit ang gawa niya, basta't hinusgahan ng first-class taster bilang isang hamak na alak, tiyak na wala na siyang mapagbebentahan yan. Sus, kagagawan niya lang din yan. Manahimik kayo. Mga ignorante at makitid ng utak. Anong sinasabi mo? Dahil sa paggalang ng lahat, ay tinaguri ang akong grade 1 wine connoisseur. Sino ka ba sa tingin mo? At nagagawa mo pang sabihing makitid ang utak ko? Ang bulok na alak mo ay nararapat lang na gawing pampalakas. At kung bakit hinayaan kitang manatili rito, ay alang-alang lang sa pangalan ni Pamilyang Ning. Ngayon, lumayas ka na. Oo nga, nakakatawa. Sasabihan mo ang isang grade 1 wine connoisseur na makitid ang utak, galing ka lang sa kabundukan, tapos sasabihin mong ang herbal wine na iyan ay nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar, tanga na lang ang bibili niyan. Tikman mo ito, aking mahusay na wine connoisseur. Anong ibig mong sabihin? Magsukatan tayo ng galing. Hindi ba't ikaw ay isang grade 1 wine connoisseur? Bakit? Hindi mo ba kayang makipagsabayan sa tulad kong galing sa probinsya? Hindi kaya may ginawa na namang hindi maganda ang batang ito sa alak? Maglakas loob siya. Isang hamak na. Maliit na medical na immortal lang siya. Sa harap ng maraming tao, kapag ang wine connoisseur ay may masamang mangyari, tiyak na lagot siya. Ito ay ang Suhe Brewery ng Suhe Wine Industry. Asahan mo nga mula sa isang grade 1 wine connoisseur. Iyan nga ang gawa ng Suhe Wine Industry naming Suhe Brewery. Napakamapagbigay talaga ni Boss Su ang inambag mo para sa party na ito. Ay isang alak na 30 taon na ang tanda. Sabi ko na nga ba, ikaw lang talaga. Ito ang aming 30 taon na special edition. Kung ganoon ang alak na ito, ano ang mga materyales na ginamit para gawin ito? Hump, ikaw na payaso ka. Naghahanap ka lang ng mali. Ang alak ni Presidente Su ay dekalidad na alak. Dumaan ito sa 12 ng proseso. At sa gitna ng prosesong iyon, ang orihinal na lasa ay matagal na nawala. Sino ang makakatikim ng mga sangkap niyan? Totoo iyan, sa tingin ko ang talunang ito ay sadyang nanggugulo lang. Sorghum, mais, trigo, red rice, black rice, kamote at hinaluan ng industrial sugar. Matagal ang naging fermentasyon nito, umaasa lang sa haba ng panahon para maging maayos. Iyon ang magandang katangian nito at iyon din ang pinakamalaking pagkakamali. Taong bukid, nagmamarunong ka na naman. Presidente Su, bilis at ibunyag ang kasinungalingan niya. Tama, isa siyang mandaraya. Mr. Chen, ikaw, paano mo nalaman iyan? Kung hindi mo matutukoy ang mga sangkap at ang paraan ng paggawa, anong klaseng pagtikim ng alak iyan? Ikaw, Akala mo ba kapag tumikim ka ng konti at sinabing masarap ito, ay magaling ka na agad sa pagkilatis? Anong klaseng galing mayroon ka? Para tawagin ang sarili mong henyo? ikaw, Kahit ang mga tulad ko, ang master ko nga ay hindi ako matatawag na henyo. Napakabangos mo talaga. ikaw, May antas ang pagkilatis sa alak? Akala mo ba dahil lang hindi mo ito naamoy o natikman, ay pwede mo nang baliwalain ang halaga ng alak na ito? Dapat ka pa bang tawaging eksperto sa alak? Umuwi ka na at magpahinga na lang. kasi ano? Wala ka naman talagang ibubuga. Mahilig ka lang magpasikat. Umuwi ka na, sa susunod, huwag ka nang lalabas. Tumawag na kayo ng 911. Ang sama mo talaga, Chen. Totoo naman, dahil lang sa hindi niya nahulaan ang proseso, ay minura mo siya hanggang sa mawalan siya ng malay. Tumahimik na kayong lahat. Ikaw. Anong ikaw? Pakakasalan na ako ng asawa ko pero pilit ka pa rin ng gugulo, wala ka na talagang kahihiyan. Siniseduce lang siya ni Ning Shiruo. At may gana ka pang magsalita? Tignan mo nga, mahal ba talaga siya ng lalaking ito? Parang kang aso na sunod ng sunod? Napakasinungaling mo at taksil. Kung hindi kita paparusahan, ay magpasalamat ka na dapat. Mahiya ka naman, ako na nga ang makapalang muka pero nahihiya pa para sa'yo. Chen Sinan, ikaw. Second brother-in-law? Tingnan mo muna ang dalawang kamay mo. Akala nyo ba dahil binigay nyo ang receipt sa bagong kumpanya ay hindi ko na kayo magagawa ng paraan? Sasabihin ko sa inyo, ang sikretong receipt na iyan ay may isang sahog na hindi nyo makukuha. Anong sinabi mo? Matapos magtago ni President Lu ng buong gabi, lumabas din ang totoo. President Lu, nakatanggap ka ba ng balita na sa Lu Group kami maglalabas ng bagong alak at isisiwalat ang sikretong formula? Mr. Chen, ikaw, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ang bagong alak na ito, ano ang kinalaman nito sa Lu Group namin? President Lu, huwag ka nang magpanggap. Nakatanggap ka ng balita, kaya pinapunta mo sina Ningze at Ning Yuan, ang dalawang hangal na iyon, sa bagong kumpanya para ilabas ang bagong alak. Dahil natatakot kayo na kapag naisa publiko ang formula, ay biglang bumagsak ang stock ng Lu Group ninyo, hindi ba? Ikaw,
Inasahan ko na ito, ayaw ko lang talagang masayang ang pinaghirapan ng pamilya ng asawa ko pabor sa mga Lu. Akala ko ipapaayos mo ang paglalabas nito sa isa sa maliliit mong kumpanya, hindi ko inakalang hahayaan mo ang mga tao ng pamilyang Ning mismo ang maglabas nito. Mr. Chen, wala talaga akong maintindihan sa sinasabi mo. Okay lang kung hindi mo maintindihan. Ang formula ng alak na ito ay binuo ng pinuno ng pamilyang Ning. At ng nakaraang henerasyon ng Medical Immortal, ang aking guro. Mayroong isang sangkap dito na hinding-hindi nyo makukuha, kaya hindi nyo kailanman magagawa ang tunay na Ning na bagong alak. Ano naman ngayon kung ninakaw nyo ang formula? Ano? Hindi maaari. Sinabihan na kitang tanga ka. Totoo nga pala. Umalis na kayo rito. Papanoorin nyo kung ano ang tunay na bisa ng Ning na bagong alak. Kumuha ka ng basurahan. Mr. Chen, salamat dahil tinulungan mo ako. Siya naman ang dahilan ng paghihirap mo. Bakit ka nagpapasalamat sa kanya? Ano bang alam mo? Ang makapal na plemang ito sa lalamunan ko ay mahigit 1 taon na doon. Akala ko ay magpapaalam na ako sa trabahong ito. Ngayon ay ayos na ang lahat. Anong ayos na ang lahat? Ito ay plemang dulot ng iyong bronchitis dahil ito sa madalas mong pag-inom ng matapang na alak, basta't uminom ka lang ng herbal wine ko ay gagaling ka rin. Mr. Chen, talagang ang isa kayong magaling na doktor. Maitanong ko lang po, kailan ilalabas ang alak na ito sa merkado? Walang hiya kang babae ka. Para saan ba kita kinuha at binabayaran? Bakit ikaw pa ang tumutulong na ipromote ang alak ng iba at nagtatanong pa sa kanila kung kailan ilalabas ang mga iyon? President Lu, ganyan na ba? Galit ka na agad? Hindi mo na ba itutuloy ang pagpapanggap mong mabait ka? Chen, huwag kang masyadong magsaya. Ang Ning's liquor ninyo ay magiging akin din balang araw. Chen, tapos ka na. Kinalaban mo si Lu Group. Talaga ba? Malalaman mo rin agad kung sino talaga sa atin ang tapos na. Isa kang walang kwenta. Ano naman kung may kaunti kang talento? Siguradong yuyurakan ka rin ni Lu Group. Ngayon din. Ano? Ang mga ebidensya ng krimen ni Lu Group ay nailabas na sa publiko? Bumagsak ang stocks ng Lu Group. Mr. Chen, ito. Ginawa mo ba ang lahat ng ito? Shiruo, ang kulit mo talaga. Hindi mo dapat nilansi ang mga warrior ng pamilyang Lu para sa akin. Exiruo, hintayin mo ako? Siguradong ililigtas kita. Sige, Chen. Sa wakas ay dumating ka rin. Lu Yiming, ikaw ba ang eksperto sa sinaunang sining na nagpahamak sa mga magulang ko noon? Hahaha. Eksakto, hindi mo akalain, no? Pinahamak mo ang buong pamilya ng pamilya Chen. Gamit lang ang sarili mo? Mas mabilis pa ang hingal mo kaysa sa iba? Hindi ka maaaring maging isang bihasang martial artist. Bakit? Hindi ka naniniwala? Lumabas ka na dyan. Huwag ka nang magtago. Dapat ko nang naisip na ang totoong eksperto ng pamilyang Lu ay walang iba kundi ikaw. Son-in-law, hindi mo akalain to, no? Ikaw, Chen, kahit hindi ko alam kung anong masamang balak ang ginamit mo para sirain ang aking pamilyang Lu, hanggat nandito ang aking boss at ang ating mahusay na mandirigma, ang ating pagbangon muli ay panahon lang ang kailangan. Son-in-law, huwag mo po kaming sisisihin ni President Ning. Paanong naging ikaw yan, Secretary Wang? Ako naman talaga ang laging nandito. Ang iyong mga magulang noon ay wala na rin dahil sa akin. Sayang nga lang at nakatakas ka. Pero noon, dapat ay kasing edad lang kita. Hindi mo ba akalain? Ang aming Lu na may mga mandirigmang mula sa aming ninuno ay ang tunay na tagapagmana ng martial arts. Noon, kahit 8 taong gulang pa lang si boss, siya na ang bagong henerasyon ng Lu bilang pinuno ng ating mga mandirigma.
Pero ikaw, bakit ka pumunta sa aming pamilyang Ning at sabay pa tayong lumaki? Para lang naman ito makahanap ng matitirhan maliban sa aming tahanan. Hindi naman siguro? Bakit? Kagalang-galang na medical immortal, napansin mo ba? Hindi naman mahirap yon. Ang lakas na taglay mo ay malamang nagaling sa naunang henerasyon ng mga ancient martial artists, di ba? Tama ka. Sabi na nga ba, ang paraan ninyo ng pagsasalin, bagamat maagang nagiging matalino at malakas, ang bawat henerasyon ng mga martial artists. Ngunit bago sumapit ang 40 taong gulang ay mawawala na kayo? Isa lamang itong maling gawain. Ano naman ngayon? Ang mga naunang martial artists ay natuklasan ng biglang paglitaw ng alak mula sa Ning's Distillery na may sangkap na kayang magpabagal sa pagkawala ng buhay ninyo. Tama. Ngunit dahil ang nauna sa iyo ay mawawala na, ipinasa niya ang lahat ng kanyang lakas sa iyo at inutusan kang pumunta sa pamilyang Ning para hanapin ang pinagmulan ng gamot na iyon. Ilang taon kong sinubukan, at sa wakas ay nakuha ang tiwala ng pamilyang Ning, pero sinong mag-aakalang ang sikreto nilang sangkap ay hinding-hindi ako matutulungan. Kaya kayo gumagawa ng kwento at sinabing ninakaw ang sikreto para pilitin kami ni Siruo na kumilos upang mailantad ang totoong pinagmulan ng gamot. Dahil nahulaan mo na, hindi ko na ito itatago sa iyo. Ilabas mo na agad ang gamit. Kung hindi ay malalagot kayong lahat. Tingnan natin kung sino ang mawawala. Nagmamayabang ka pa rin ba? Sadyang ipinatigil ko ang elevator sa itaas na palapag para lang makita ang lagay mo pagkatapos mong maghagdan. Hindi mo inaasahan, di ba? Ang tanyag na immortal na mediko ay tinamaan na ng matinding lason. Ano? Kailan ka pa nalason? Ibinubunyag ka na ng iyong paghinga. Sa lagay mong iyan, wala ka ng pag-asa. Hahaha? Hindi ko akalain na ang pagtatrabaho ng Jiang Jongjing ay talagang maaasahan. Hayaan ang tanyag na immortal na mediko na malason nang hindi niya nalalaman. Ubos na ang oras mo. Shinan, totoo ba ang sinasabi niya? Tama na. Makinig ka ng mabuti. Ibigay mo na sa akin ang mga sangkap para sa gamot na iyon at maaari ko pang isiping hayaan siyang mabuhay. Sa lagay mong yan, balak mo pa ba akong kalabanin? Walang hiya ka. Dahil sa iyo ay naghirap si Lu. Hindi, imposible. Paanong naging maayos ka pa rin? Bakit naman hindi? Ikaw. Eksakto. Matagal ko nang ramdam na may mali sa iyo, Secretary Wang. Ano? Ayaw mo bang malaman kung paano ko pinabagsak si Lu Group? Ikaw. Pinakiusapan ko lang si Old Jiang habang abala ka sa pagharap sa akin at kay Siruo na kunin ang mga ebidensya ng krimen ni Lu. At pinagawa ko rin kina President Shen at President Wu na ibenta ang karamihan sa inyong mga shares. Sila ba iyon? Tama. Ang mga taong ito ay ang mga mismong pinili mo para kalabanin ako, pero hindi mo inaasahan ito, di ba? Dahil isa akong henyong doktor, hindi ba't mas mahalaga? Ang pakinabang nila sa akin? Tama ka, Secretary Wang. Huwag mo na akong sisihin. Ang paggawa nito ang naging kondisyon ko bago sumailalim sa turo ng henyong doktor. Kay President Lu, ang alok lang sa akin ay maging dekana ng kolehiyo ng medisina. Sa tingin niyo ba, ay seryoso akong interesado roon? Masyado akong tapat para diyan. Old Jiang, hindi ba't ang iniisip mo ay ang matutunan ang 9 Yang Divine Art ay mas mahalaga kaysa maging dekana ng medisina? Guro, pagbigyan mo naman ako sa harap ng ibang tao. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ano naman kung nagsanib puwersa kayong dalawa? Chen Xin-an, kakatama mo lang sa palad ko. Imposibleng matalo mo pa ako. Kahit pa hindi mo ako tinamaan, hindi talaga kita matatalo, masyado mo naman akong minamaliit. Ikaw, linason mo ba ako? Eksakto. Noong tinira mo ako kanina, sinalubong ko ito gamit ang karayom. Wala lang iyon? Nawalan ka lang naman ng lahat ng iyong lakas. Ikaw, wala kang hiyang hayop ka. Ganito rin ang ginawa mo sa mga magulang ko noon, di ba? Noong hindi pa ganoon kagamit ang kapangyarihan mo, mahirap para sa iyo na magdulot ng matinding pinsala kay Chen family. Guro, nagdududa ka ba? Tama yan. Kaming mga lumang dirigma, ang tunay na tagapagmana ng Hari ng Lason. Secretary Wang, sayang naman kayong mga lumang dirigma na tagapagmana ng Hari ng Lason dahil sa iyo na matatapos ang lahat.
fifth sister. Patawarin mo na po kami. Totoo iyon, ikalimang ate. Nagsusumamo ako sa inyo na huwag kaming paalisin sa pamilyang Ning. Guro, baka naman. Ano bang sinasabi mo? Mga mahuhusay kaming manggagamot at hindi kami mga kriminal. Kung ayaw nyo talagang umalis ng pamilyang Ning, sige, pero mayroon akong isang kondisyon. Pumunta kayo sa Hilagang Myanmar. Nagbukas ako doon kamakailan ng isang gawaan ng alak. Sakto lang sa inyong dalawa na mapunta doon. Hayaan mo na, Old Jang. Sa tingin ko talaga ay mas maganda ang pamamaraang sinabi mo. Pupunta na kami. Pupunta na kami. Tatay, nanay, Anong nangyayari dito? Nagsalita ka pa. Dahil lahat ito sa pakikipagpustahan mo, tuluyan nang bumagsak ang Lugia Group at tumaas ng husto ang stock ng Ning's Liquor. Oh, edi congratulations sa iyo, President Ning. Ngayong nagkaroon na kayo ng asawa mo ng isang malaking anak. Gusto mo bang masaktan? Tanging si Madam lang talaga ang nakakapagpasunod kay Guro.